Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito at ligtas sa anumang kapahamakan. Muli po ay nagpapasalamat po ako sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal. At sa mga bago po sa ating channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pakipindot niyo na din po ang notification bell para updated kayo sa ating mga bagong upload. Tara na po, simulan na natin ang kwentong ito. Ang kwento pong ibabahagi ko sa inyo ay kwento ng batang si Angela o si Jella sa kanyang palayaw. Si Jella ay nasa edad 8 taong gulang at bunsong anak ng mag-asawang Nestor at Gina. Meron din itong nakatatandang kapatid na dalaga na nasa 18 taong gulang na at ito ay si Annalyn o si Anna sa palayaw din ito. Isang OFW ang ama na magkapatid kaya hindi nila ito kasama at ang tanging kasama lamang ng mga ito sa kanilang bahay ay ang kanilang ina. Medyo angat din sila sa buhay dahil may pwesto sila sa bigasan sa palengke na siyang binabantayan ng kanilang nanay Gina at tumutulong din doon si Ana. Kaya palaging naiiwang mag-isa sa kanilang bahay si Angela. Wala namang problema yun kay Jella dahil ayaw niya ding pumirme sa kanilang pwesto at palagi itong nababagot. Gala kasi ito at mahilig pumunta kung saan saan. Kaya naman masaya ito pag naiiwan sa kanilang bahay. Lingid din sa kaalaman ng iba. Si Jella ay may kakayahang makakita ng mga kakaibang nilalang na hindi nakikita ng iba. Dahil ang lolo nitong namatay na si Lolo Tasio ay dating isang magaling na albularyo noong kapanahunan nito. Yun nga lang ay hindi sinalo ng anak nitong si Gina ang kaalaman dahil umalis ito noon para magtrabaho sa ibang lugar na siyang hinayaan naman ng kanyang mga magulang. At bumalik na lamang ito ng buntis na sa panganay niyang si Annalyn. Namatay si Lolo Tasio noong taon na isinilang din si Angela o si Jella. Pero bago namatay ang matanda, ay ngumiti pa ito at nagwika sa kanyang asawang si Lola Basha na pwede na umano itong mamahinga at may sasalo na sa kanyang pamana. Ibinigay nito ang isang lumang baol kay Lola Basha at sinabing itago niya umano ito dahil ito ang kanyang pamanang iiwan. Itinago naman ni Lola Basha ang baol na bigay ng kanyang asawa at 2 araw lamang ang lumipas ay namatay na nga ito. Nagluksano na mag-anak sa pagkamatay ni Lolo Tasio at sa lamay ng pumanaw na albularyo ay may mga dumalaw na mga hindi nila kakilala. Ang iba ay magaganda at gwapong mga tao at may mga ilang albularyo din ang pumunta. At dahil may kaalaman din si Lola Basha, ay alam niya nga iba sa mga ito ay hindi tao at nagbabalat kayo lamang. Meron pang tikbalang at kapre na nag-anyong tao upang dumalaw sa lamay. Amoy ni Lola Basha ang amoy ng tabako at bantot ng lugar ng bumisita ang mga ito. Gayunpaman ay hinayaan lamang niya ang mga ito dahil mga kaibigan ito ng kanyang namayapang asawa. Pero ang isa sa napansin niya, matapos tumingin ang mga ito sa kabaong, ay tumitingin din ang mga ito kay Gina na kung saan ay kandong nito. Ang nasa isang buwang sanggol pa lang noon na si Angela at katabi nito si Annalyn at ngumingiti ang mga ito sa kanila. Naisip ni Lola Basha na baka ang anak nilang si Gina o isa sa mga apo nito ang magmamana ng pagiging albularyo ng kanyang asawa. Kaya naman matapos ang burol ni Lolo Tasio ay agad nag-usap sila kasama ang asawa ni Gina na si Nestor. Anak, ito ang iniwan ng tatay mo. Ang sabi sa akin, ito daw ang pamanang maiiwan niya. Ano naman ho ito, Nay? Lumang baol? Baka mga gamit ni tatay ang nasa loob niya na ginagamit na bilang albularyo. Hindi ko alam, anak. Hindi ko naman kasi mabuksan yan. Ano ho? Paano hindi niyo ho mabuksan, Nay? Sinubukan ni Gina na buksan ng maliit na baol pero hindi niya ito mabuksan. Kaya pinabuksan niya sa kanyang asawang si Nestor. Pero hindi din ito yun mabuksan kahit anumang pilit nitong buksan yon. Maging ang batang si Anna ay binuksan din ito pero hindi niya din mabuksan. Ang hirap naman buksan to, Lola, kahit walang sisian. Nagulat naman sila nang biglang tumawa ang sanggol pa lamang na si Angela. Mukhang tinatawanan tayo ni Bunso Nana at hindi natin mabuksan itong baol. Hayaan na. Kung hindi mabuksan, baka may kung anong orasyon ang nasa baol na nilagay ni tatay. Kaya hindi natin mabuksan yan. Itago nyo na lamang ho yan, Nay. Mas maiging kayo na ho ang magtago at sa inyo iniwan niya ni tatay. Tumango na lamang si Lola Basha at itinago nga lang nito ang baol na iniwan ng kanyang nasirang asawa. Sa pagkamatay ng bantog na albularyo sa lugar,
ay unti-unting dumarami ang mga kampo ng dilim na nagpaparamdam sa mga baryo. May mga inaaswang, nababati ng mga engkanto at lamang lupa. At dahil wala na si Lolo Tasyo, ay si Lola Basyo na ang pumalit dito. Gayunpaman, ay hindi sapat ang kaalaman nito, kaya mga simpleng bati lang ang kaya nitong magamot at maging ang mga inaaswang ay hindi nito kaya. At ang ginagawa lamang nito ay maglagay ng mga pangontra. Hindi kagaya noon, nung buhay pa ang asawa nito ay takot ang mga kampo ng dilim dito. Ganun lamang ang mga nangyayari. Hanggang sa mabilis na sumapit ang 8 taon, naging dalaga na nga si Ana at naging makulit na bata na si Angela. Angela? Angela! Nasaan na naman ba ang batang yun? Nakita mo ba ang kapatid mo, Annalyn? Naku, sa Jella ho. Ayun, lumarga na ho kanina matapos magkapinay. Ano? Naligo lang ako sandali at sinabi kong wag aalis. Umalis na naman. Ay naku, Nay. Parang hindi na kayo nasanay sa bunso nyo na makulit. Malamang doon na naman yun pupunta kay Lola. Ay naku, mamaya talaga sa akin ang batang yun. Ano, sasama ka ba sa akin sa palengke, anak? Hindi ho muna, Nay. Maglalaba ho muna ako eh. Palabahan mo na lang yan kay Lucia. Sumunod ka sa akin dun sa palengke. Alam mo namang linggo ngayon. Tsaka kung madaming bibili. At isa pa, may delivery tayo ng mga bigas. Kailangan ko ng katulong para ma-inventaryo yon. Sige ho. Pupuntahan ko na lang ho si Aling Lucia, Nay. Para sabihan ho. Sige na. Sumunod ka sa akin pagkatapos ha. Sige ho, Nay. Lumakad na nga si Gina upang pumunta ng kanilang pwesto at lumakad na din si Ana para punta ng kababaryo nila na naglalabada para sabihan nga ito. Samantala, andun din pala si Jella sa bahay nila Aling Lucia dahil kalaro nito ang anak nitong si Liklik. Aliklik, laro na tayo. Ayoko, Jella. Tutulungan ko pa si nanay. Maghahanap pa kami ng pwedeng magpalaba para may pambili kaming bigas. Wala na kasi kaming bigas. Wala kayong bigas? Ay di kumuha tayo din sa bahay namin. Maraming bigas dun. Wag na, baka pagalitin ka pa sa inyo, Jella. Hindi yun. Hindi naman malalaman nila nanay at manang eh. Isa pa, wala naman sila doon. Umalis sa papuntang palengke, kaya tara na sa bahay namin. Sigurado ka ba, Jella? Naman, may tindahan kaya kami ng bigas. Kaya wag ka na mag-alala. Lalakad na nga sana ang dalawa nang dumating si Ana. Tao po? Aling Lucia? Lumabas naman ng bahay silang Liklik at pati na rin si Jella. O bakit, manang? Anong kailangan mo? Jella, andito ka lang pala. Hinahanap ka doon ni nanay. Lagot ka na naman doon mamaya. Hayaan mo na. Mamaya pa naman ako malalagit kay nanay manang eh. At saka anong ginagawa mo pa rito? Ikaw nga ang dapat tinatanong ko kung anong ginagawa mo rito eh. Tsaka andito ako para sabihan si Aling Lucia na magpapalaba tayo sa kanya. Magpapalaba tayo? Ayun, Liklik, magpapalaba daw ang manang at nanay ko. Mga hindi kasi sila marunong maglaba eh. Anong hindi marunong maglaba ka dyan? Abala kami kaya walang oras. Ikaw kamo ang hindi marunong maglaba. Isa pa, ikaw kaya sa atin ang maraming maduming damit na labahin. Sinasadya ko yun, manang. Ayun, Liklik, marami kayong labahin. Kaya malang ibabayad sa inyo ni manang ko at pati na rin ang nanay ko. Kaya sabihan mo na ang nanay mo. Sige po, manang Ana. Bumili lang kasi ng kape si nanay sa tindahan. Pagbalik niya, sasabihin ko po sa kanya. Sige. Ito palang pangunang bayad oh. Pag natapos nyo, dadagdagan ko pa yan ha. Aalis kasi ako, susunod ako kay nanay kaya bahala na kayo ron ha. Andun naman lahat ng labahan nyo eh. At saka andito naman si Jella. Kung may kailangan kayo, sabihan nyo na lang siya. Sige po, maraming salamat po, manang Ana. Maraming salamat din. Paano? Mauna na ako ah. Maliligo pa ako para makasunod na ako kay nanay sa palengke. Ikaw, Jella, huwag ka makulit ah. Pumirmi ka lang dun sa bahay. Manang, mabait naman ako eh. Mabait na makulit ka mo at pasaway. Paano, Liklik? Mauna na ako ah. Lumakad na nga papalayo si Ana para umuwi. At maya-maya ay dumating naman si Lucia na nanay ni Liklik. Nay, nagpunta dito si manang Ana. Ang sabi, magpapalaba daw sila Jella sa bahay nila. Apalang Lucia, tamad kasi yung nanay ko ngayon maglaba eh.
Ay naku, Hindi naman sa tamad. Abala kasi ang nanay sa negosyo niyo eh. Kaya ganun, Jella. o sa bagay. Nanay, mauna na lang po kami ni Jella sa kanila po. O sige, susunod na lang ako sa inyo. Lumakad na nga ang dalawa patungo sa bahay nila Jella. Pagdating doon, ay dumiretso si Jella sa lagay ng bigas nila at kumuha siya roon. Nakita naman ito ni Ana, nakakalabas lang ng kwarto para magbihis. Ano na naman yan, Jella? Bakit ka kumukuha ng bigas sa lagayan natin? O, wala manang. Binibilang ko lang kung ilang butil ng bigas sa 1 kilo. Anong binibilang kung ilang butil sa 1 kilo ka dyan? Ano naman ang gagawin mo? Sabi sa'yo, Jella, wag na lang. Ibalik mo na lang yan. Hindi, ayos lang ang liklik. Bakit nga ba kasi? Ano bang nangyayari? Magsabi nga kayo ng totoo sa akin. Bakit ko naman sasabihin sa'yo kung anong gagawin namin sa bigas, manang? Close pa tayo? Gusto mong mapukulan ka sa akin? Isusumbong talaga kita kay nanay. Mapapalo ka talaga nun. Huwag po manang Ana, huwag niyo pong isumbong si Jella. Kasi wala po kaming bigas. Kaya ang sabi ni Jella, bibigyan niya po kami para may maisahin kami. Pero kung mapapalo niya naman po siya, huwag na lang po manang. Ayos lang ang liklik. Palo lang naman yun eh. Hindi naman yan masakit. Parang kagat lang ng langgam. Ito, kunin mo na at dalhin niyo sa bahay niyo. Pero hindi ito kinuha ni Liklik dahil nag-aalala ito na baka mapalo si Jella dahil nahuli sila ni Ana na kumukuha ng bigas ng walang paalam. Ay nako, ibalik mo yan sa lagayan ng bigas natin. Liklik, antayin mo ako dito. Lumakad nga si Ana para kumuha ng bigas at pagbalik nito ay may dala na itong bigas na 10 kilo at may isang buong manok din. Oh, eto Liklik, dalhin niyo to sa inyo para may bigas kayo. Tapos itong isang buong manok, dalhin mo din para may ulam kayo. Talaga po manang Ana? Para po sa amin to? Oo naman, hindi kasi kayo nagsasabi eh. Hindi naman ako magagalit kung kukuha kayo ng bigas. At wala kayong pansaing. Akala ko naman kung ano na naman ang gagawin niyo sa bigas ni Jelly. Syempre, sinasaang naman talaga manang ang bigas. Tumigil ka nga dyan. Nung nakaraan kumuha ka ng bigas tapos ginawa mo lang patuka sa mga kalapate. Maraming salamat po manang Ana. Walang anuman. Sige na, aalis na ako Jella, ikaw nang bahala dito sa bahay natin Mamaya baka pumunta din dito si Lola. Ano po? Pupunta pala dito mamaya si Lola manang? Oo, sige na. Baka inaantay na ako ni nanay doon sa palengke. Kaya naman lumakad na nga si Ana at naiwan sina Jella at Liklik. Uwi muna ako, Jella. Ihatid ko lang to sa bahay. Mamaya na lang, lagay muna natin sa repang manok. At ang bigas, ilagay muna natin sa gilid. Pupunta naman dito ang nanay mo eh. Hindi niyo pa naman yan lulutuin at maglalaba pa kayo. Almasal muna tayo dito, Liklik. Sige, Jella. Kaya naman nagprito nga ng itlog at hotdog si Jella para sa kanilang almasal ni Liklik. Kahit kasi bata pa ay marunong na itong magluto at magsaing. Kaya naiiwanan na ito ng kanyang nanay at kapatid nang walang nagiging problema. Nang maluto na ang kanilang almusal ay kumain na ang dalawang bata at habang kumakain ay dumating na nga si Lola Basha. Mga bata, magandang umaga Andito na pala si Lola Basha ko, ang peking albularya. Anong peking albularya ka dyan? Ay nako, ang kulit mo talagang bata ka Siya nga pala umalis na ba ang nanay at manang mo Apo, si nanay, kanina pa po. Si manang, kakaalis lang. Upo na po kayo, Lola. Almasal po tayo. Sige, pahingin na lang ako ng kape po. Umupo na nga si Lola Basha at pinagtimpla naman ito ng kape na Jella. Kaya naman natutuwa si Lola Basha dito dahil kahit makulit at madaldal ito ay mabait at masipag naman itong bata. Habang nagkakape naman at kumakain ng almasal ng tatlo ay dumating na si Lucia para maglaban ng mga damit. Magandang araw ho, Aling Basha. Oh, andito ka pala Lucia. Oho, tinawag ho kasi ako ni Ana, magpapalabada daw ho sila. Tamad po kasi maglaba ang nanay ko. Ganun ba? Sige, umupo ka na muna dito Lucia para makapag-almasal ka na bago ka magsimulang maglaba. Naku, wag na ho, nagkape na ho ako sa bahay. Kape naman yon, hindi ka mabubusog doon. Kaya sige na, umupo ka na rito. Apo, kumuha ka ng plato doon.
Apo, sige po Lola. Kaya naman naupo na lamang si Lucia para mag-almasal na din kasama ng tatlo. Dahil naunang kumain, ay nauna ding natapos ang dalawa. Kaya tumayo na ang mga ito at iniligpit ang kanilang pinagkainan at hinugasan. Nanay, mauna na po kami ni Jella sa may poso. Dadali na lang po namin ang mga damit na labahin natin. Sige anak, susunod na lang ako ron. Kaya lumakad na nga ang dalawa at nang naiwan sila Lucia at Lola Basha ay nag-usap ang dalawa. Lucia, kamusta naman si Liklik? Wala ka bang napapansin na kakaiba sa kanya? Sa kabutihang palad ho, wala naman Aling Basha. Sana ho, tao na lang ho ang anak ko at wag sana magmana sa ama niya na isang tiktik. Hindi mo masasabi yon. Pero sana nga ay maging normal na lang yung anak mo. At hindi na magising ang dugong aswang niya. Oho, sana nga ho. At yun talagang hinihiling ko ng taimtim. Pero ano man ang mangyari alam ko namang mabait na bata ang anak mo. Kaya wala kang magiging problema sa kanya. Oho, mabait ho talaga ang anak ko. Kaya nga ho magkasundo sila ng apo niyong si Angela na mabait din. Mabait din talaga ang apo kong yon, kahit medyo pasaway minsan. May mabuting puso ho si Angela. Kahit may kakulitan minsan. Bueno, mauna na ho ako Aling Basha. Susundan ko na ho sila para makapagsimula na ho ako sa paglalaba. Siya, sige na. Kaya naman matapos makapag-almusal, ay sumunod na si Lucia sa dalawa sa may poso. At balik nga sa mga ito, ay si Jella ang tagabumba ng poso at si Liklik ang tagakusot ng labahin. Kaya naman pagdating ni Lucia, ay magsasabo na lang ito ng mga damit. Kaya nagsimula na sila ni Liklik. Samantala, balik naman kay Ana sa palengke kasama ng kanilang ina. Nay, alam niyo ho bang ginawa ng bunso niyo? Siyempre hindi. Ano naman bang ginawa ng kapatid mo? Nahuli ko ho, kumukuha ng bigas sa bigasan natin, Nay. Ano? Ano na naman ang ginagawa niya sa bigas? Ginawa na naman bang patuka sa mga ibon? Hindi ho, Nay. Ibibigay pala kay Liklik at wala daw silang bigas. Ano? Ibinigay kina Liklik? Oo, kaya naman dinagdagan ko na lang at binigyan ko na rin ng isang buong manok ang mag-ina. Kawawa naman ho, Nay. Kawawa nga din na mag-inang yon. Simula nang namatay ang asawa ni Lucia. Oo nga ho, Nay eh. Kahit makulit yung bunso nyo. Mabait naman, Nay. Matulungin po si Angela. Alam ko naman yon. Kahit makulit yon. Alam ko namang mabait na bata ang kapatid mo. Samantala, balik naman kay Jella, ay nabagot ito sa kapapanood ng paglalabada na mag-inang Liklik at Lucia, kaya umuwi na ito sa kanila. O apo, bakit ka umuwi? Nakakabagot pong manood kina Liklik at Aling Lucia na maglaba Lola. Ganun ba? Ang mabuti pa. Sumama ka muna sa atin sa bahay. Tulungan mo ako dumaglinis. Sige po Lola. Kaya naman lumakad nga muna ang maglola papunta sa bahay ni Lola Basha. Pagdating nga doon ay nagpatulong ito kay Jella na maglinis. Dahil nga may edad na din ito. Kaya naman hirap din ito maglinis ng mag-isa lamang. Habang naglilinis sa maglola sa loob ng kwarto, ay may narinig silang nagtatao po sa labas. Kaya naman lumabas si Lola Basha para tingnan yon. Samantala, naiwan naman si Jella sa loob ng silid. Magandang araw sa inyo. Anong maipapaglingkod ko? Magandang araw ho. Kayo ho ba ang albularyang si Lola Basha? Ako nga yun. Bakit Eneng? Anong problema? Hihingi ho sana ako ng tulong sa inyo. Inaaswang ho kasi ako Lola Basha. At ayaw akong tigilan. Natatakot na ho ako. Ilang araw na ho akong walang masyadong tulog dahil sa panggagambala sa akin ng aswang. Ano? Eneng, hindi kasi ako magaling sa mga aswang. Nakita mo naman, matanda na ako. Ang asawa ko dati ang magaling doon, pero patay na ito. Pakiusap ko, magbabayad do ako sa inyo. Hindi naman ako nagpapabahid Eneng, pero talagang hindi ako magaling pagdating sa mga aswang. Sa iba ka nalang magpatulong. Lumapit na ho ako sa iba, pero ayaw din ho akong tulungan ng ibang albularyo at abala din daw ho sila. Ano, tinanggihan ka ng ibang mga albularyo? Oo, kaya nga ho ako sa inyo na lumapit eh. Pakiusap po, natatakot na ho talaga ako. Hay, ang mabuti pa. Pumasok ka muna dito. Maupo ka. Sabihin sa akin ang buong dahilan kung bakit inaaswang ka, gayong hindi ka naman buntis. Kaya naman pumasok nga si Mirna, ang babaeng humihingi ng tulong kay Lola Basha. Samantala, balik sa kwarto ng matanda, ay naglilinis si Jella. At dito ay nakita nito ang isang lumang baol na iniwan ng kanyang lolo Tasyo noon.
Kinuha niya ito at binuksan. Teka, ano kaya ang laman ng lumang baol na to? Binuksan ito ni Jella at nakita ang isang kulay puting punyal at ang isang maliit na itlog na singlaki ng itlog pugo pero kulay itim yon at kumikinang. Bakit nagtatago si Lola ng itlog dito at ng punyal? Kaya naman lumabas ito ng kwarto para ipakita sa kanyang lola ang nakita at nakita niya na may bisita ito na kinakausap kaya itinago niya na muna sa likuran niya ang mga nakuha at lumapit din ito dito para makinig. Kasi Lola Basha, ang totoo, may naliligaw po sa aking aswang pero ayaw ko sa kanya. Ang sabi niya, wala daw ako magagawa kahit anong gawin ko, mapapasa kanya daw ako. Hindi ko ito sinabi sa mga magulang ko dahil nagbanta ito. Nasasaktan ang mga mahal ko sa buhay kung sakaling sabihin ko sa kanilang problema ko. Kaya nga lumapit na ako sa ibang mga albularyo. Pero tinatanggihan nila ako. Kaya nagbabaka sakali na ako sa inyo. Mga walang kwenta, mga albularyo palang mga nalapitan mo. Pero anong uri ba ng aswang ang gumagambala sa iyo, inaeng? Wakwak ho. Ano ka mo? Isang wakwak ang umaaswang sa iyo. Opo, isang wakwak po. Kaya nakikiusap po sana ako sa inyo. Natulungan niyo ho ako. Ayoko kong sumama sa wakwak na yon. Sa susunod na kabilugan ng buwan, kukunin niyo na daw ho ako. Natatakot na ho ako, Lola Basha. Sa susunod na kabilugan ng buwan, ang ibig sabihin, 2 araw na lang mula ngayon. Huwag ka mag-alala, Manang. Ang lola kong albularyo na maganda ang tutulong sa'yo kasi sa kanya ka lumapit. Ano ba yung sinasabi mo, Angela? Hindi ko kayang lumaban sa mga aswang, lalo na't wakwak pa ang kalaban. Bakit may ganito kayo sa baul, Lola? Sabay pinakita ni Jella ang nakuhang punyal at ang maliit na itlog. Dito ay nanlaki ang mga mata ni Lola Basha sa kanyang nakitang hawak ni Angela. Pero hindi muna ito sinabi sa apo na sa lolo niya ito. Sa halip ay kinausap niya muna si Myrna. Ang mabuti pa, Myrna. Umuwi ka na muna sa inyo. Kumuha ka ng gamit at bumalik ka dito sa akin. Dito ka na muna tumira hanggang sa kabilugan ng buwan para naman maproteksyonan kita. May malalakas na pangontra ang paligid ng bahay ko kaya hindi nakakalapit ang anumang kampo ng dilim dito. Talaga ho, Lola Basha. Marami yung salamat sa inyo. Sige ho, aalis na ho ako ngayon para kumuha ng gamit. Kaya naman lumakad na nga si Myrna at nagpaalam na sa maglola. Nang makaalis na ito, ay agad na isinarado ni Lola Basha ang pinto at kinausap naman si Jella. Apo, saan mo nakuha yan? Sa lumang baol po, Lola. Nabuksan mo ang lumang baol. Apo, wala naman po yung sisian eh. Kaya madali lang naman po yung buksan. At saka, sa inyo po ba ito, Lola? Ang gandang punalo at maitlog pa na kulay itim. Sa Lolo Tasyo mo yan na po. Ano po? Kay Lolo Tasyo? Oo, Apo. Yan ang pamana niya sa'yo. Pamana niya po sa akin? Ang Lolo Tasyo mo ay magaling na albularyo. Iniwan niya sa akin ang lumang baol na naglalaman ng mga gamit niya. Ibinigay ko yan sa nanay mo noon dahil yun ang sabi sa akin ng lolo mo bago siya mamatay. Pero hindi magawang mabuksan ng nanay mo ang baol, maging ang manang analin mo ay hindi rin. Pero ikaw, nagawa mo yung buksan. Kaya ang ibig sabihin, ikaw ang pinili ng mutsahat ng punyal. Pinili ako ng mutsahat ng punyal, Lola? Ngayon, naiintindihan ko na. Kaya pala sinabi niya na maaari na siyang mamahinga dahil may tagapagmana na siya. At yun ay nung isinilang ka na po. Yung taon na isinilang ka ay yung taon din na namatay ang lola mo. Ibig sabihin po, para sa akin po talaga ito, Lola? Oo, Apo. Para sa'yo talaga yan. Ganun po ba? Wala nang bawayan to, Lola, ha? Ayos, may punyal na ako. Tsaka ano pong gamit ng itlog na to, Lola? Ang ganda kasi kumikinang. Ibenta ko kaya to. Tsaka mahal to siguro. Huwag mong ibenta yan. Yan ang bertod ng Lolo Tasyo mo. Ang bertod ng itlog ng puting bayawak. Bertod ng puting bayawak? Bakit itim po yung itlog? Bertod kasi yan na po. Hindi yan napipisa at nagbibigay ng kakayahan sa sino mang may hawak niyaan. Ano pong nagbibigay ng kakayahan sa sino mang may hawak rito, Lola? Alam mo ba, ang bansag dati sa lola mo. Syempre, hindi po, Lola. Kasi, hindi ko naman naabutan si Lola Tasyo eh. Ano po ba ang bansag po sa kanya? Tinatawag na Tasyong bayawak noon ang Lolo Tasyo mo. Dahil ayon sa iba, napakakunat daw ng balat nito at hindi tinatablaan. Kaya kahit makipaglaban siya sa mga aswang ay umuwi lang ito ng walang galos. At ang puting punyal na yan ay gawa din mismo sa buto ng puting bayawak
na ibinigay sa kanya ng kaibigan niyang Diwata. Kaya napakabisa niyan, panlaban sa mga kampo ng dilim. Tasyong bayawak pala ang tawag nila kay Lolo. Ngayon, nasa akin na ang bertid at punyal niya. Ako na ngayon si Jelang Bayawak. Teka, parang ang pangit naman Lola. Jelang Kit na lang. Ang pangit kasi ng bayawak eh. Natawa naman si Lola Basha sa kanyang makulit na apo. Apo, huwag mo munang sabihin kahit kanino na nasa iyo ng gamit ng lolo mo. Kahit sa nanay at sa manang mo, huwag mo munang sasabihin. Dahil hindi pa natin yan nasusubukan. Tuturuan mo na kita ng mga konti kong nalalaman. Sige po Lola, huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po sasabihin kina nanay at manang. Ititago ko po ito. Oo, apo. Saka sa makalawa. Dito ka na muna matulog sa akin. Tulungan mo ako sa problema ni Myrna. Ngayon, nasa iyo na ang punyal at bertod ng lola mo. Panigurado, patatakot na yung aswang na gagambalain si Myrna kapag nandito na sa atin. Apo, sige po Lola. Kaya naman matapos makapag-usap ang maglola, ay tinago na nga ni Jella ang mga gamit ng kanyang lolo Tasyo at bumalik na sa paglilinis. Matapos yon, ay nagpaalam na ito sa kanyang lola para umuwi. Lola, uwi na po ako Wala kasing tao sa bahay namin. Baka patapos na din po maglabas si Liklik at Aling Lucia. Sige po, ang usapan natin, huwag mong kalimutan. Apo, sige po Lola, wala po akong pagsasabihan. Kaya naman matapos yon, ay lumakad na ito papauwi. Medyo may kalayuan din kasi ng konti ang bahay ni Lola Basha sa kanila at nasa dulo yun ng baryo kung saan maraming puno ng kawayan ng madaraanan. Habang naglalakad si Jella pauwi, ay may nakita itong puting bayawak sa may ilalim ng kawayanan. May puting bayawak Nilapitan niya ito at hindi malang umalis ang nilalang na parabang hinihintay siya nito. Nang makalapit na si Jella, ay nagulat ito nang marinig niyang nagsasalita ito. Nagwika ang puting bayawak na mabuti naman umano at sinalo na ni Angela ang pamana ng kanyang lolo Tasyo. Mula umano ngayon ay siya na ang bagong tagapangalaga ng bertud na ibinigay niya noon sa lolo nito. Ikaw pala may-ari ng bertud ni Lolo. Maraming salamat Ayon kasi kay nanay at manang, maraming natutulungan si Lolo bilang isang albularyo. Nagwika naman ang puting bayawak na maaari din umanong tahakin ni Angela ang landas ng pagiging albularya at tutulungan niya ito. At kaya din umano siya nagpakita sa bata para batiin ito bilang bago niyang amo at para balaan na din sa darating na panganib. Darating na panganib? Nagwika ang puting bayawak na may makakaharap umano si Angela ng mga kampo ng dilim sa hinaharap dahil nga nasa kanya na ang bertud ng kanyang lolo Tasyo. Kaakibat kasi nito ang paglaban sa mga kampo ng dilim at pagtulong sa mga nangangailangan. Pero wag umano itong matakot o mag-alala dahil may darating na tulong sa kanya sa oras na kailanganin niya ito. Hindi naman ako natatakot at saka gusto ko yung tumutulong sa kapwa. Kaya sige, kung ano man yung kakaharapin ko, sige lang. Muling nagwika ang puting bayawak kay Jella na namanan nito ang katapangan ng kanyang lolo Tasyo at ang kabaitan nito, kaya nga siya ang napili ng bertud. Matapos nitong makausap si Jella at balaan ay nagpaalam na ang nilalang sa kanya at unti-unti itong naglaho. Hindi naman nagtaka pa si Jella na kayang gawin yun ng nilalang dahil alam niya naman na hindi yun ordinaryong bayawak. Kaya nga umuwi na din ito sa kanila pagkatapos. Nang makarating na ito sa kanilang bahay, ay nakita niya si Lucia at Liklik na nagsasampay na ng mga nilabhan nila. Tapos sa bahay Liklik? Hindi pa Jella? Inuna lang naman ni nanay ang mga kumot. Mga lalaki kasi. Ganun ba? Pahinga muna kayo at dito na kayo kumain. Sandali, magluluto lang ako ng ulam natin at magsasaing. Wag na, uuwi na lang kami ni Liklik, Jella. Wag na po, ako lang naman mag-isa dito Aling Lucia Kaya samahan niyo na lang po ako ditong kumain. Oo nga naman po Nay, samahan na lang po natin si Jella. O sige, pero tatapusin muna natin sabunan yung ibang labahin. Para naman mamaya babanlawan na lang natin. Kasi magsasaing pa naman si Jella. Apo, tatawagan ko na lang po kayo mamaya Aling Lucia. Sige Jella, maraming salamat. Pero teka, parang may nag-iba sa'yo Ano? May nag-iba sa akin? Jella, parang may nag-iba sa'yo pero hindi ko masabi kung ano yun Siguro, nagang maskit lang ako konti Liklik. Ikaw nga,
may nag-iba din sa'yo eh. Wala naman eh. Pero sige na Jella, balik na muna kami ni nanay sa may poso para matapos kami kaagad. Sige, itawagin ko na lang kayo mamaya. Kaya naman lumakad na ang mag-inang Lucia at Liklik. Dahil nga kalahating tiktik si Liklik, ay ramdam niya ang paglakas ni Jella dahil nga sa bertud at ganoon din si Jella dahil ramdam na niya na may kakaibay kay Liklik dahil nga kalahating aswang ito. Pero kapwa na nila ito hindi pinansin at balik na sa kanya-kanyang gawain. Nagsayang at nagluto si Jella ng kanilang ulam dahil marunong naman ito. Nagprito na lamang ito ng talong at manok, pati na rin itlog at hotdog na nakaimbak na lamang sa kanilang refrigerator. Matapos makapagluto, ay tinawag na niya sina Liklik at Lucia upang kumain. Kaya naman tumigil na muna ang mag-ina at pumunta na sa bahay nila Jella para kumain. Kain na tayo? Ako ay nagluto lahat na ngayon. Ang galing ko no. Jella, ang galing mo kasi puro prito lang naman to eh. Ano ka Liklik? Mahirap din kaya magprito. Natatalsikan na nga ako ng mantika niyan eh. Sa bagay, salamat sa pagkain inianda mo Jella. Nagdasal muna at kumain na ang tatlo. Matapos kumain ay nagpahinga lang muna sila saglit at bumalik na sa paglalabada ang mag-ina. At dahil walang gagawin, ay tumulong na lamang si Jella sa mga ito. Ako na magpuposo, kayo na lang magkusit ng nanay mo Liklik. Sige, pero baka mapagod ka Jella. Hindi, parang ang lakas-lakas ko nga ngayon eh. Kaya naman hinayaan na lamang na mag-ina si Jella. Dito ay nagbomba nga ito ng poso ng walang tigil at hindi man lang ito nakaramdam ng pagod. At dahil doon ay mabilis na natapos sa mag-inang Lucia at Liklik sa paglalabada. Kaya nakapagsampay pa sila ng mga labahin. Ay salamat, maaga tayong natapos anak. Apo Nay, salamat po kay Jella. Oo nga eh, maraming salamat sa iyo Jella. Alang ano man po alang Lucia, pwede na po kayong umuwi. Dalan niyo na po ang bigas sa bigay ni Manang at ang manok na rin po at saka yung bayad. Mamaya, ihahatid ko na lang sa bahay niyo pagdating ni Manang at Nanay para naman po makapagpahinga na po kayo. O sige, babalik na lang ako mamaya para kunin ang mga ito sa sampayan pag natuyo na. Wag na po, ako na pong bahala dito aling Lucia. Maraming salamat talaga sa iyo Jella ha. Paano anak? Tara na. Kinuha na nila ang bigas at ang bigay na manok ni Ana sa kanila at nagpaalam na sila kay Jella. Paano Jella? Uwi na kami ni Nanay ha. Maraming salamat muli. Walang anuman Liklik. Salamat din sa inyo. Pupunta na lang ako mamaya sa inyo para ibigay ang bayad sa labada. Baka gabi na uuwi ang nanay at manang mo kahit bukas na lang Jella. Nga, malayo pa naman at madilim ang daanan papunta sa amin. Kabisado ko na naman ang daan papunta sa inyo kahit gabi na Liklik eh. At saka mas malayo kaya ang bahay ni Lola. Sige, ikaw ang bahala. Paano? Aalis na kami Jella ha. Tara na po Nay. Lumakad na nga ang mag-ina at naiwang mag-isa si Jella. At dahil doon ay kinuha niya ang kanyang bertud at dito ay sinusubukan niya kung ano ang kaya nitong gawin. Ano kaya ang kayang gawin ng bertud ko? Kanina pa ako maraming ginagawa pero hindi man lang ako nakakaramdam ng pagod. Isa to siguro sa kakayahan ng bertud ko. Dito ay hinahawakan na ni Jella sa kamay ang kanyang bertud at pumikit. At dito ay may nagpakita sa kanyang balintataw at ito ay ang kanyang lolo. Hindi ito nagsasalita at nakangiti lamang ito sa kanya. Nakita ni Jella na hawak nito ang bertud na nasa kanya na ngayon. At nakita din ni Jella na sinusubukang sugatan ni Lolo Tasyo ang kamay niya gamit ang patalim pero hindi ito umubra. Tumakbo din ito at dito nakita ni Jella ang liksi at bilis nito na parang isang bayawak. Kaya napangiti ito hanggang sa bigla na lamang bumalik sa ulirat si Jella nang tapikin ito ni Ana sa balikat. Huy! Ano naman bang ginagawa mo dito Jella? Kanina pa ako tawag ng tawag sa iyo ah. Bakit ba hindi ka sumasagot? Akala ko wala ka sa bahay. Andito ka lang pala. Ikaw pala Manang? Ano ginagawa mo dito? Ano pa? E di umuwi na. Sinabihan ako ni nanay na umuwi na at wala kang kasama. Baka kasi kung ano na naman ang gagawin mong kalokohan eh. Ano ka Manang? Wala kaya akong ginagawang kalokohan? Ang bait ko nga eh. Talaga lang ah. Talaga naman Manang. Tumutulong nga ako na aling Lucia at Liklik sa paglalabati. Kaya maaga silang natapos. Ano? Tapos na sa paglalabada si na Aling Lucia? Apo, inaantay na lang po na matayo.
Ganun ba? Sige, etong bayad, ibigay mo sa kanila. Baka kailangan din nila yan eh. Sige Manang, akin na po. Matapos mong ibigay yan, bumalik ka kaagad ah. Hapon na. Apo, akong bahala Manang. Babalik po agad ako. Kaya naman lumakad na nga si Jella patungo sa bahay nila Liklik para ibigay ang kulang na bayad sa paglalabada na mag-ina. Liklik, Aling Lucia, andito na po ang bayad namin sa labada nyo. Salamat Jella. Hapon na. Sana bukas mo na lang ibinigay. Ayos lang po. Sabi kasi ni Manang, baka kailangan nyo po yan. Sobra-sobra nga ito eh. Tapos tinulungan mo pa kami. Tapos nagbigay pa kayo ng bigas at ulam. Okay lang po yun, Aling Lucia. Marami naman po kaming bigas eh. Paano po? Mauna na po ako ha. Jella, kasi magtatakip silim na eh. May namamagat pa ng mga tikpalang sa may kawayanan sa adanan namin. May namamagat pa ng mga tikbalang sa may kawayanan sa daanan namin tuwing gabi na. Ano? May namamagat na tikbalang sa daanan niyo, Liklik? Oo, paggabi yun. Pero pag umaga, wala naman. Sa gabi lang talaga. Kaya nga hindi na ako gumagala paggabi na eh. Ganun ba? Sige, mauna na ako. Lumakad na nga si Jella pa uwi at magtatakip silim na. At nang nasa kawayanan na ito, ay may narinig nga itong bungisgis ng isang kabayo. At nasa isip niya, marahil, ito nang sinasabi ni Liklik na tikbalang na namamagat. Pero imbes na matakot, ay ngumisi pa ito dahil gusto niya ding makita ang nilalang. Teka nga lang, babagatin pa ako ng tikbalang ito ah. Akala niya siguro, natatakot ako sa kanya. Lumakad nga si Jella at nakita pa niya na gumagalaw-galaw ang mga puno ng kawayan at lumalakas ang bungisngis ng kabayo hanggang sa biglang may lumataw sa unahan nito na isang anino na may katawan ng tao at may ulo ng kabayo at nakaharang yun sa daraanan niya. Aba, pinabagat nga ako. Lapitan ko nga. Lumapit ito sa nilalang at dito ay nakita niya nga ang isang tikbalang. Namumula ang mga mata nito at mukhang galit pero hindi naman nagpatinag sa Jella. At sinita pa niya ang nilalang. Ay pangit na mabantot. Bakit mo ako binabagat? Hindi naman kita inaano ah. Dumaraan lang ako dito. Kaya huwag mo akong tinatakot dyan. Nagsalita naman ng tikbalang na teritoryo niya umano ito at bawal dumana mga tao sa lugar niya paggabi na nang walang pahintulot. Sinong may sabi na bawal? Saan naman ako dadaan kung hindi ka magpapadaan sa akin? Umalis ka nga dyan sa daraanan ko. Baka pagalitan ako ng manang ko kapag hindi ako nakauwi bago tumilim. Nagwika naman ng tikbalang na sige umano, pararaanin niya ito sa isang kondisyon. At yun ay kung mahawakan siya nito. Pero biglang nagulat ang tikbalang nang mabilis siyang hawakan ni Jella habang hindi pa ito tapos magsalita. Kaya hindi na ito nakahanda at nahawakan kaagad ito ng paslit. Ayun, nahawakan na kita. Paano ba yan? Makakaraan na ba ako dito palagi? Nagwika naman ng tikbalang na hindi pa naman umano siya natatapos magsalita kaya hindi ito nakahanda. Basta, nahawakan na kita kaya tumupad ka sa usapan. Galit naman ng tikbalang at ayaw nitong pumayag nang bigla silang nakaamoy ng tabako at nagulat si Jella nang lumitaw pa ang isang malaking nilalang at isa itong kapre. Tumatawa ito at nagwika na nagawa umanong maisa ng tikbalang ng apo ng kanilang kaibigan. Kaya naman paraan na niya umano ito. Nagwika ang tikbalang na sige na nga umano at mukhang namana nga nito ang pagiging madugas ng kanilang kaibigan. Kaya sige't makakaalis na umano si Jella. Pero hindi muna umalis si Jella at nagtanong pa ito sa dalawa. Sandali, kilala niya ang lola ko? Nagwika ang kapre na umano at kaibigan nila ito. Kaibigan niyo pala ang lola ko? Bakit niyo ako binabagat? Dito ay bumungisngis ang tikbalang at nagwika na gusto lamang umano nilang magpakilala kay Jella. Ngayong hawak na nito ang bertud. Siya umano si Kabal at ang kapre naman ay nagpakilalang si Goryo. Kabal at Goryo? Ang galing naman. May mga kaibigan palang tikbalang at kapre si Lolo Tasyo. Ganon? Pwede ko din ba kayong maging kaibigan? Ngumiti naman ang dalawang nilalang at sabay pang nagsabi na oo naman umano. At dito ay nakipagkwentuhan pa si Jella sa dalawa at marami itong itinanong patungkol sa kanyang Lolo Tasyo kaya hindi nito namalayan ng oras. Samantala sa bahay nila ay madilim na at dumating na si Gina. Ana, andito na ako. Nasaan ang kapatid mo?
Ah, Nay, inutusan ko kung ibigay ang bayad kina Aling Lucia. Pero hindi pa ako nakakabalik eh. Sinabihan ko na nga na umuwi ka agad. Baka nakikipaglaro na naman yan kay Liklik. Ay nako, hayaan mo na. Bata pa rin naman ang kapatid mo. Mamayang konti, sunduin mo na lang. Sige ho, Nay. At balik nga kay Jella, naaaliw ito sa pakikipagkwentuhan sa mga bago niyang kaibigan. Kaya hindi nito namalayan ng oras. Hanggang ang dalawa na ang nagsabi na umuwi na ito at madilim na. Nga no, gabi na pala, hindi ko na malayan sige, uuwi na ako. Paalam Goryo, Kabal. At balik nga sa bahay nila. Ana, sunduin mo na nga kapatid mo at gabi na. Maghahapon na tayo, wala pa rin dito. Apo, Nay. Sige ho. Lalabas na nga sana ng bahay si Ana noong dumating na bigla si Jella. Andito na po ang cute mong kapatid Manang. Bakit ngayon ka lang? Sinabi kong bumalik ka kaagad, hindi ba? Bumalik naman po agad ako Manang Ang kaso, iniligaw ako ng tikbalang na namamagat sa kawayan nun. Kaya ginabi ako ng uwi. Ano? Binagat ka ng tikbalang? Apo, may kapre nga din po Ay nako, kung ano-ano naman ang dinadahilan mo. Pumasok ka na nga. Nay, andito na ho ang makulit niyong anak. Andito na pala ang nanay nating masungit na pangit Manang. Anong masungit na pangit? Gusto mong masapuyong kita, Angela? Kakarating ko lang ha. Pero lang po nanay, kayo naman, kulit agad. Ano na naman kalokohan ang ginawa mo dito sa bahay? Kulukuhan? Wala po nanay Tumulong nga ako na Aling Lucia at Liklik na maglaba. Kasi naawa ka sa kanila. Maraming labahan. Lalo na yung mga damit niyo ni Manang na marurumi. Anong kami? Mga damit mo nga kamo ang marami at marurumi. At kung saan-saan ka nagsususuot. Tsaka nang tumulong ka dyan. Pagsama nga sa pwesto natin ayaw mo. Tapos tutulong ka pa maglaba. Aba, himala. Hindi ko naman kayo pinipilit maniwala sa akin nanay. Kahit natanungan niyo pa sina Aling Lucia at Liklik na talagang tumulong ako sa kanila. O siya, sige na, naniniwala na ako sa'yo. Ang lola mo, hindi ba pumunta kanina dito? Pumunta po dito si Lola kanina nay. At saka pumunta din po kami sa kanila at tinulungan ko po siya maglinis ng bahay niya. Ay nako, ayaw kasi ng lola mo na dito na lang siya sa atin eh. Ayaw umalis dun sa bahay niya, mag-isa lang naman siya ron. Nay, ayaw ko kasing iwan ni Lola Basyo ang bahay. Kasi yun ang bahay nila ni Lolo. Kaya hayaan niyo na ho. Ano pa nga bang magagawa ko? Kahit naman ilang beses ko nang pilitin ng lola niyo na lumipat dito. Ayaw pa rin naman nun, kaya hinahayaan ko na lang. Nanay, sa susunod na araw, kinalola po ako matutulog. Ano? Doon ka matutulog sa lola mo? Apo, para may kasama po si Lola Basyo. O sige, pero wag kang makulit ha. Apo, hindi po ako magiging makulit din, Nay. Kaya naman pinayagan nga ni Gina, si Jella, na doon matulog sa kanyang lola. Pero lingid sa kaalaman nito, kaya doon matutulog si Jella dahil kay Myrna na inaaswang. Gusto kasi ni Jella na makakita ng aswang, kaya plano niya talagang doon ito matulog. Matapos kumain ng tatlo ay nagpahinga na sila. Pero lingid sa kaalaman ni Jella ay bumalik din ang kalaban ng kanyang lolo Tasyo noon na si Driana, ang reyna ng mga aswang na abwak, na bayawak, na anak ng napatay noon ni Lolo Tasyo, na reyna ng mga ito. Ngayong malakas na ako. Humanda talaga sa akin ng pumatay sa nanay ko. Magbabayad sa akin ng pamilya ni Tasyong bayawak. Hindi pwedeng hindi ko ipaghihigante ang ina kong pinatay nito. Mag-iipon ako ng mga alagad at maghahasik ng kaguluhan at takot sa mga baryo. At hahanapin ko ang pamilya ni Tasyo para ako mismo ang papatay sa kanila. Wika ni Driana, na ngayon ay dalaga na dahil bata pa ito noon ang pinatay ni Lolo Tasyo ang mga magulang nito dahil nga sa mapaminsala na sila sa mga tao at marami nang nabibiktima. Samantala, balik naman kay Jella. Kinabukasan sa bahay nila, maaga itong nagising para magkape at nagulat pa sila Ana at Gina nang makita ito na nagkakape na kahit madaling araw pa lamang. Magandang umaga sa manang kong maganda at sinanay kong suplada. Anong suplada ka dyan? Ang aga-aga, Angela ha? Pwede lang po, Nay. Kayo naman, kulit agad. Upo na po kayo. Ipagtitimpla ko po kayo ng kape. Aba, himala. Ang aga mong nagising, Jella. Maaga naman talaga ako nagigising manang
Anong maaga ka dyan? Tanghali ka na kaya nagigising? Pag may pasok nga parang ayaw mong pumasok eh. Oo nga, at himala pinagtitimpla mo pa kami ng kape ng manang mo. Pero napanguwi naman si Gina, pati na rin si Ana. Nang inumin nila ang kapeng tinimpla ni Jella, napakapait nito. Ano ba naman tong kape na tinimpla mo? Ang pait naman anak. Oo nga, hindi mo ba ito nilagyan ng asukal? Hindi naman kayo nagsabi. Kaya pala ang pait at walang asukal. Eh naku, kayo na nga ang pinagtitimpla ng kape. Nagrereklamo pa kayo dyan, nanay. Pati na rin ikaw, manang. Diyan na nga kayo. Doon na lang ako magkakape sa likod ng bahay. Parang naging kasalanan pa natin, nanay Hayaan mo na, maldita talagang kapatid mo na yun. Sa kasalanan din naman natin, hindi natin tinanong kung nilagyan niya ba ng asukal. Nagkape na nga lang ang mag-ina at gano'n din si Jella. Makalipas ang ilang sandali ay nagluto na ng agahan si Gina at kumain na ang mga ito. Kagaya ng dati, nag-asikaso na sila para pumunta ng kanilang pwesto sa palengke at naiwan na namang mag-isa si Jella sa kanila. O paano, ikaw nang bahala dito Angela ha? Aalis na kami ng manang mo. Ayaw mo namang sumama. Apo, nay, ako na pong bahala sa bahay natin. Pero maglalaro po kami dito na Liklik. Siya sige na, may pagkain naman dyan. Umalis na nga mag-ina at naiwan naman si Jella. Maya-maya ay dumating naman si Liklik kaya naglaro ang dalawa. Dito na sinabi ni Jella sa kaibigan na doon ito matutulog sa kanyang lola Basha bukas at may pasyente daw kasi ito na inaaswang. Liklik, doon ako matutulog kina Lola. Kasi may nagpagamot sa kanya na inaaswang. Ganun ba, Jella? Hindi ka ba natatakot sa aswang? Hindi, no? Matapang ako eh. At talaga lang Tsaka pala, Jella, hindi ka ba nabagit kagabi ng tikpalang? Nabagit, Liklik? Talaga? Nabagit ka? Oo, pero mababait naman pala ang mga yun eh. Naging kaibigan ko nga sila at kaibigan din pala sila ng lolo Tasyo ko. Oo, mabait yan sila. Ang kaso, mapaglaro lang talaga yung si Kabal Tikbalang. Pero mabuti naman, naging kaibigan mo din sila. Ibig sabihin, Liklik, kaibigan mo din pala sila. Oo, kasi parati akong dumadaan doon eh. Kaya kaibigan sila naman ng nanay ko. Ganun ba? Mabuti naman. Ama, masasamang tao lang naman ang talagang pinapakataan nila at tinatakot. Kapag ang mga babait naman, hinahayaan lang nila. Maliban na lang kung gusto na lang makapagkaibigan sa'yo, kaya sila magpapakita. Eh nga, kaya pala sila nagpakita sa akin dahil gusto nila maging kaibigan ko. Oo, kaya ayos at pareho na natin silang kaibigan, Jella. Nga pero Liklik, nakakita ka na ba ng aswang? Oh, hindi pa eh. Nakakaramdam lang, pero nakakita, hindi pa. Ganon, sama ka sa akin bukas, doon tayo matutulog kina Lola. Kina Lola mo tayo matutulog? Oo, para makakita tayo ng aswang, Liklik. Sige, gusto ko rin makakita ng aswang eh. Kaya naman nagkasundo nga ang dalawa na doon na mga ito matutulog kina Lola Basha bukas ng gabi. Kaya naman nang sumapit nga ang araw na yon, ay sinundo na Jella si Liklik sa kanilang bahay. Andito na ako, Liklik. Tara na, pumunta na tayo kina Lola Basha. Sige, Jella. Nanay, aalis na po kami ni Jella Sige, mag-iingat kayo ha. Anak, ang bilin ko ha. Apo, Nay. Kaya naman lumakad na nga ang dalawa at nang makarating na sila sa bahay ni Lola Basha, ay bahagyang sumama ang pakiramdam ni Liklik. Bakit, Liklik? Hindi ko alam, Jella. Biglang sumama ang pakiramdam ko eh. Sandali, tatawagin ko lang si Lola. Lola, andito na po kami. O apo, mabutit nandito ka na. Kasama mo pala itong si Liklik. Apo, Lola, sumama nga po ang pakiramdam niya eh. Pwede bang gamutin niyo po siya, Lola? Sasama talaga ang pakiramdam niya. Sandali lang. Hinawakan ni Lola Basha si Liklik at ginuhitan ng krus sa noo at may inusalitong kataga ng pabulong. At dito na nga gumana ang pakiramdam ng bata. Ayos na ako. Maraming salamat po, Lola Basha. Wala nga naman. Ang galing ng lola ko, Liklik. Akala ko dati, peke siya. Ano peke ka dyan na po? Ang mabuti pa, pumasok na kayo sa bahay. Pumasok na nga ang dalawa at napapailing na lamang si Lola Basha sa magkaibigan. Sumama kasi ang pakiramdam ni Liklik
dahil na nga sa pangontrang nakalagay sa paligid ng bahay. Dahil nga kalahating aswang din ito. Pero hindi pa nila alam yon. Pumasok na din ng bahay si Lola Basha at ando na din sa loob si Myrna, ang dalaga na inaaswang. Liklik, si Manang Myrna, ang inaaswang na talaga. Jella, naamoy ko nga eh. Ano? Naamoy mo? Oo, asang-asang kasi ang amoy na maaswang eh. Isa po sigurong wakwak ang umaaswang sa inyo, Manang Myrna. Oo, Liklik. Paano mo naman nalaman yun? Nga, ang galing mo naman, Liklik. Nalalaman mo sa amoy lang. Binayaan kasi ng malakas na pang-amoy itong si Liklik. Kaya nalalaman niya kakaiba din kasi siyang bata. Kagaya mo po. Nakakakita ka ng mga kakaibang nilalang hindi ba? Apo, kasi apo naman ako ng albularyo eh. Isiliklik hindi naman po. Ang dami mo namang tanong. Basta pareho kayo niliklik ng mga kakaibang bata. Ang sabagay, kaya pala magkaibigan tayo, Liklik. Kasi pareho tayong special child, no? Parang ang pangat naman ng special child, Jella. Parang abnormal naman yun. Ay, oo nga, no? Natawa naman si Myrna sa dalawang bata, lalo na kay Jella na makulit. Mga bata, hindi ba kayo natatakot na samahan kami dito ni Lola Basha? Baka kasi sumugo dito ang aswang eh. Hindi po, Manang. Gusto nga namin niliklik na makakita na aswang eh. Nga. Tsaka albularyo naman itong si Lola Basha. Kaya hindi naman makakapasok dito ang aswang mamaya. Apo, Manang, si Lola na po ang bahala sa aswang. Pero kapag alanganin, lalaban din ako. Kaya huwag ka mag-alala, Manang. Din, ito lang din, Jella. Maraming salamat mga bata. Kaya naman naganda na nga sila at maaga silang naghapunan. Samantala sa bahay nila Jella ay nag-uusap ang mag-inang Gina at Ana. Nay, hindi ba kayo nagtataka? Para kasing may kakaiba kay Jella eh. Ano naman ang kakaiba sa kapatid mo? Kasi parang ang kliksi ni Jella. Parang may kakaiba talaga sa kanya, Nay. Tsaka palagi na siyang nakadikit kay Lola Basha. Hindi kaya nag-aaral maging albularya si Jella? Nay, anong sabi mo? Si Jella? Nag-aaral maging albularya? Siguro. Hindi ko alam, Nay. Kasi nung isang araw nakita ko siya sa likod ng bahay. Tapos nakapikit. Kahit anong tawag ko hindi sumasagot eh. Kaya nalipitan ko. Doon pa lang siya bumalik sa ulirat niya, Nay. Sigurado ka ba, Annalyn? Hindi po ako sigurado, Nay. Pero yun kasi ang napapansin ko kay Jella ngayon eh. Sige, pag uwi niya dito, kakausapin natin siya. Pati na rin si Nanay, kakausapin ko. Baka nga tinuturuan niya din ng mga kung ano-ano si Angela. Pero, wag naman kayo magalit kay Lola, Nay. Di ba nung namatay si Lolo, may iniwan siya sa ating baol? Naalala ko pa na sabi ni Lola na kaya daw na mayapa na si Lolo Tasyo kasi may papalit na sa kanya. Di ba, Nay? Hindi yung taon na isinilang mo si Angela? Hindi kaya si Angela ang tagapagmana ni Lolo Tasyo, Nay? Hindi ko alam, Annalyn. Kung ako nga lang ang tatanungin, ayokong maging albularya kayo at takin ng landas ng lolo nyo. Dahil delikado at marami kayong makakalaban ng mga kampo ng dilim. At saka kung totoo yung sinasabi mo na si Angela ang sumalo sa pagiging albularyo ni tatay. Wala namang problema sa akin. Kung yun ang gusto ni Angela. Minsan ko na kasing tinalikuran yon. Hindi naman ako pinilit nila nanay at tatay. At tinahayaan lang nila ako sa gusto ko. Kaya yun din ang gagawin ko sa inyo. Bahala kayo kung anong landas ang tatahakin nyo. Basta gusto nyo, susuportahan ko kayo ni Angela. Salamat, Hunay. Balik naman kina Jella sa bahay ni Lola Basha. Ay nakahanda na ang mga ito. At sinabihan sila ni Lola Basha na wag lumabas ng bahay kahit na anong mangyari. Tumango naman ang dalawa. At dito ay naghintay sila sa pagdating ng aswang. Pero lumalim lamang ang gabi at inantok na si Jella. Ay walang aswang ang nagpakita. Hanggang sa biglang nakaramdam ng takot si Liklik. Liklik, ano nangyayari sa'yo? Ewan, Jella, bigla na lang ako natakot. Nandito na aswang. Ano? Nandito na aswang, Liklik? Nagulat sila, maging si Lola Basha. Dahil nagawang mabasag ng aswang ang pangontra na inilagay nito sa paligid. At sa reaksyon ni Liklik ay nanlaki ang mga mata ni Lola Basha.
dahil hindi pala ordinaryong aswang ang gumagambala kay Myrna. Hindi pala ordinaryong wakwak ang gumagambala sa Myrna, kundi isang haring wakwak. Kaya pala, ayaw kang tulungan ng ibang albularyo. Natatakot sila sa haring wakwak. Pero hindi na ito narinig ni Myrna dahil bigla itong nawala sa sarili nang marinig nito ang huni ng wakwak na tila tinatawag siya nito. Kaya naman lumakad ito palabas ng bahay na siyang pinipigilan naman ni Lola Basha. Myrna, pigilan mo. Huwag ka magpadala sa tawag niya. Hindi, masama ito. Tinatawag siya ng haring wakwak. Wala na siya sa sarili niya. Apo, kumuha ka ng tali. Madali ka. Pero nagulat si Lola Basha nang wala na si Jella at lumabas pala ito ng bahay at naiwan si Liklik na nanginginig. Apo, bakit ka ba lumabas? Bumalik ka sa loob. Ano ba ito nangyayari eh? Hindi ko ito inaasahan. Liklik, tulungan mo ako. Madali ka. Baka mapahamak si Jella. Pero hindi makagalaw si Liklik dahil sa panginginig ng katawan nito. Ang akala lang ni Lola Basha ay natatakot ito sa haring wakwak, pero mali ito ng hinala dahil nag-uumpisa na palang magising ang dugong aswang ni Liklik dahil sa bilog din ang buwan. Samantala kay Jella naman ay lumabas ito ng bahay at hinarap ang haring wakwak na nasa itaas ng niyog, kaya hinamon niya ito. Bakit? Hindi mo makukuha si Manang Myrna? Dadaan ka muna sa akin. Bumaba ka dyan kung matapang ka. Dahil sa hinamon ni Jella ang haring wakwak, ay bumaba ito sa puno ng niyog at dito ay lumapit ito kay Jella. Kaya naman nakita niya ang nakakatakot nitong mukha. Teka, parang napasubo ako ah. Pero dahil nasa harapan na ni Jella ang wakwak, ay nilabas na nito ang kanyang punyal. Umangil naman ang nilalang at nagwika na sino ba umano ito na inaakala niya para hamunin ito. Baka si Jellang bayawak? Ay hindi, si Jellang quit pala ang tatapos sa'yo. Muling umangil ang nilalang at sinugod si Jella. Pero gamit ang bertud nito ay mabilis lamang nakailag si Jella dahil sa liksi nito at gumanta pa ito ng pagtaga sa wakwak na siyang tinamaan siya sa mga pakpakaya na punit ito. Ano nga ngayon? Akala mo hindi ka na ngayon makakalipad pa. Dahil sa nangyari ay galit na galit ang haring wakwak at dahil din doon ay bumalik sa ulirat si Myrna. Samantalang lumabas na din ng bahay si Lola Basha para tulungan ng kanyang apo. Apo, bakit ka lumabas? At bakit mo hinamon ng wakwak na yan? Ang lakas ng loob niyang pumunta dito sa ating lola. Tsaka sinadya ko talagang hamunan siya para masubukan ko ang bertud na pinamana sa akin ni Lolo Tasyo at nagagawa ko namang magamit lola. Talaga po, mabuti naman. Dito ay sumugod ang haring wakwak kay Jella, pero kagaya nung una ay nailagan niya ito. Pero biglang bumaling ito ng atensyon at si Lola Basha ang sinugod nito at dinambahan. Dahilan para matumba sila. Lola, lumayo ka sa lola ko. Tumakbo si Jella para tulungan ng kanyang lola, pero yun palang inaantay na pagkakataon ng wakwak. At dahil nang malapit na nga si Jella, ay kaagad niya itong sinunggaban, dahilan upang mabitiwan ni Jella ang punyal nito. Dito na ito pinagkakalmot ng aswang, kaya napasigaw naman si Lola Basha nang makitang kinakalmot ng wakwak ang kanyang apo. Gusto man niyang tulungan ito, pero hindi kaagad ito nakatayo dahil nabalian ito gawa ng pagkatumba nila ng wakwak at dahil matanda na ito ay nabali ang kanan niyang kamay. Ganun pa man, pinilit ni Lola Basha na makatayo upang tulungan ng kanyang apo. Pero biglang may dumaan sa kanyang harapan at biglang sinunggaban nito ang haring wakwak na kumubabaw kay Jella at pinagkakalmot ito. At ang may gawa noon ay walang iba, kundi si Liklik na ngayon ay nagising na ang dugong aswang nito dahil sa namumula na ang mga mata nito at tumalas sa mga kuko. Dahil doon, napahiyaw ang haring wakwak dahil kinagat ito ni Liklik sa balikat at kinakalmot siya nito sa likuran. Kaya dito na nakakuha ng pagkakataon si Jella na abutin ang punyal nito na nabitiwan at nang kanya itong makuha ay agad na itinarak niya ito sa katawan ng wakwak. Napasigaw ang nilalang sa sakit at hindi lang yon. Tinusok din ito ni Myrna ng sibat na kawayan sa puso dahilan para mapaluhod na lamang ito. Yan ang bagay sa'yo, demonyo ka! Bumagsak ang haring wakwak sa lupa na wala ng buhay. At dito palang bumitaw si Liklik sa pagkakagat sa balikat nito. Patuloy pa rin itong umaangal na tila wala na ito sa sarili.
Kaya naman tumayo si Jella at nilapitan ng kanyang kaibigan. Aswang ka pala, Liklik. Huwag kang matakot. Ako to, si Jella, ang cute mong kaibigan. Umangal si Liklik na tila hindi nito nakikilala si Jella. Pero mabilis na tumakbo si Jella at niyakap ang kaibigan. At dito ay biglang bumalik sa normal ang mga mata ni Liklik at hindi na ito namumula. Jella, ano nangyayari? Napatay natin ang wakwak, Liklik. Ang galing natin. Ano? Napatay natin? Pero humaba ang mga kuko ko at may pangal pa ako. Naging aswang ba ka, Jella? Oo, naging aswang ka, Liklik. Napabitaw naman si Liklik sa pagkakayakap kay Jella. Lumayo ka sa akin, Jella. Baka masaktan kita. Masaktan? Hindi, Liklik. Huwag ka mag-alala. May bartid ako. Tingnan mo, kinalmot nga ka ng mukwak. Hindi mo lang ako nasigatan. Pero, aswang ako. Hindi ka ba natatakot sa akin? Bakit naman ako matatakot sa'yo? Magkaibigan naman tayo. Hinawakan ni Jella si Liklik at niyaya nang pumasok ng bahay. Tara na, Liklik. Pumasok na tayo ng bahay. Tulungan si Lola. Nabalian yata siya eh. Pumasok na nga ang magkaibigan sa bahay ni Lola Basha kung saan andun na ito sa loob dahil tinulungan na ito ni Myrna na makatayo at pinasok sa loob ng bahay. Lola, ayos lang po ba kayo? Medyo hindi apo. Nabalian yata ako. Pero mabuti naman at napatay niyo ang wakwak. Kamusta ka? Wala ka bang sugat? Wala, Lola. Hindi umubra ang kalmot niya sa akin. Parang ang kapal ng balat ko. Natutuwa ako, apo. Ikaw nga ang nagmana sa bertod ng lola mo. May bertod ka pala, Jella. Aaliklik, bertod ng puting bayawak. Pumana sa akin ng lolo. Bansag nga sa akin ni tati, si Tasyong bayawak. Talaga? Ibig sabihin, ikaw na din si Jellang bayawak ngayon? Ang pangit naman ng Jellang bayawak, Liklik. Dapat Jellang kit na lang. Hindi ka naman kit, Jella. Tingnan mo, nagkakaroon ka nga ng mga kaliskis ng isang bayawak. Ala, oo nga no. Huwag ka mag-alala po. Mawawala din yan. Babalik ka sa normal. Ganon talaga pag nasa panganib ka. Magiging aktibo ang bertod mo. Ganun ba, Lola? Mabuti naman pala at mawawala din to. Kaya, bagay nga sa'yo ang tawaging Jellang bayawak. Liklik naman eh. Huwag mo akong tawagin na ganun. Ikaw nga, Tiktik eh. Si Liklik, ang makulit na Tiktik. Hindi naman ako makulit, Jelly. Hindi ko naman pati alam na Tiktik pala ako. Ako, alam ko. Kaya nga sumama kanina ang pakiramdam mo dahil sa mga pangontra dito sa bahay. Lola Basha, alam niyo po na aswang ako. Oo, alam ko. Matagal na. Dahil anak ka ng isang tiktik-liklik. Isang tiktik ang ama mo, pero mabait siya. At hindi nananakit. Yun nga lang, napagbintangan siya noon at sa kasamaang palad nga ay pinatay ng kapwa niya aswang. Tinugis naman ng lolo Tasyo niyo ang aswang na pumatay sa tatay mo. Naray na ng mga abwak na aswang. Mga abwak na aswang ang pumatay si tatay ko. Oo, liklik. Pero napatay na ni Tasyo at nawala na sila sa lugar natin nang mapatay ang reyna nila. Ay naman pala, Liklik. Mabait naman pala ang tatay mo at aswang din pala ang pumatay sa kanya. At naipagiganti na din yun ng lolo Tasyo ko. Ang sama ng mga aswang na yun. Kaya ikaw, liklik, huwag ka sanang magpapadaig sa pagiging aswang mo. Kahit aswang ka, hindi ibig sabihin kampon ka na ng dilim. Nasa sayo ang pagpapasya kung magiging mabuti ka o masama. Hindi ako magiging masama, Lola Basha. Gagamitin ko ang pagiging aswang ko para labanan din ang mga masasamang aswang. Ako din, lalabanan ko ang mga pangit na aswang. Ako nang papalit sa lolo Tasyo ko. Kung ganoon, magtulungan kayong dalawa, Jella. Liklik, para labanan ang kampo ng dilim. Apo, Lola, si Jella kit at Liklik-Tiktik ang bahalang lumaban sa mga pangit na aswang. Ano ka, Jella? Baka si Jellang bayawa ka mo at Liklik na mabait na Tiktik ka mo. Liklik naman eh. Sabi huwag mo akong tawaging Jellang bayawak. Ang pangit. Natuwa naman si Lola Basha sa dalawa. Alam niya na magiging magaling na magkasangga ang mga ito. Kagaya dati, na ang ama ni Liklik ang tagabalita kay Lolo Tasyo kung may masama at namiminsalang aswang sa kanilang lugar. At si Lolo Tasyo na ang bahala dito pagkatapos. Mga bata, maraming salamat sa tulong nyo. Dahil sa inyo napatay natin ang aswang na gumagambala sa akin. At pasensya na din po kay Lola Basha. Dahil sa akin nasaktan pa ho kayo. Walang anuman tumir na.
Ang mahalaga ay napatay na natin ang gumagambala sa'yo. Nga, narirapat lang yun sa kanya. At saka hindi naman po kami ang pumatay sa kanya, kundi kayo po Manang Myrna. Kasi tinusok niyo siya ng sibats na kawain sa puso niya. Pero hindi ko magagawain kung hindi dahil sa inyo. Kaya eto, tanggapin niyo sana ito. Naglabas ng maraming pera si Myrna at ibinigay sa kanila. Oo, ang daming pera. Huwag na Myrna, hindi ako tumatanggap ng pera. Pero, Lola Basha, pasasalamat ko ito sa inyo para na din may panggastos kayo. Lalo na ngayon may pinsala kayo. Kaya tanggapin niyo na ito Lola. Tsaka wag po kayo mag-alala. Mayaman ang pamilya ko, kaya hindi problema sa akin ng pera. Pero hindi talaga ako tumatanggap ng pera Myrna. Huwag na. Si Lola, ayaw Manang. Kaya amin na lang yung niliklik. Ano sa inyo na lang yan? Huwag kang tumanggap ng pera po. Kapalit ng tulong na ibinibigay mo. Usang loob naman po na binibigay ni Manang Myrna Lola. Tsaka hindi naman kami albalaring niliklik. Kaya pwede kaming tumanggap ng pera. At saka malaking tulong po ito kinaliklik. Ganun ba Jella? Kung ganun, sige, kunin niyo na. Natutuwa ako at makakatulong ito sa inyo liklik. Kagaya ng pagtulong niyo din sa akin. Kung tutuusin, kulang pa nga yan at tinaya niyo ang buhay niyo para sa akin. Kaya kung ano ang maitutulong ko sa inyo. Kaya kung may maitutulong ako sa inyo sa hinaharap, sabihan niyo lang ako Apo, salamat Manang Myrna. Ayan liklik, kunin mo na ang pera para may panggastos kayo sa inyo. Maraming salamat po Manang Myrna. Ngumiti naman ng dalaga at nayakapan nito ang dalawang bata at nagpasalamat muli dahil kung hindi dahil sa mga ito ay malamang nakuha na siya ng wakwak. Tama na ngayon na po, liklik. Yung bangkay ng wakwak, sunugin niya pala. Apo, sige po Lola. Kaya naman sinunog nga ng dalawa ang bangkay ng wakwak na kanilang napatay. Matapos masunog ang bangkay ng aswang, ay nagpahinga na din sila. Kinabukasan nga ay nagpaalam na si Myrna sa kanila upang umalis at dito ay muli ito nagpasalamat. Matapos makaalis ni Myrna, ay nagkape ang tatlo. Dumating naman ang nanay ni Liklik na si Lucia at nakasabay nito ang nanay ni Jella na si Gina. Nay, magandang umaga ho. Andito pa ba si Angela? Kayo pala Oo, andito pa yung dalawa Pumasok kayo Mabuti at pumunta kayo dito mismo Ano hong nangyari sa balikat nyo, Nay? Bakit may nakataling benda dyan? Sa loob ko na ipapaliwanag sa inyo. Jella, Liklik, andito ang mga nanay nyo. Andito na pala ang nanay kong pangit. Magandang umaga, Nay. Anong pangit ka dyan? Kung pangit ako, pangit ka din. At mag-ina tayo. Ano ka nanay? Di tatay kaya ako nagmana. Kaya kit ako. Cute na nga sana. Makulit naman. Ipagtimpla mo nga kami ng kape ni Lucia. Lagyan mo ng asukal Sige po. Umupo na nga ang dalawa at pinagtimpla naman sila ng kape ni Jella. Pati na rin ni Liklik at ibinigay sa mga ito. Anak, naging mabait ka ba dito? Apo, Nay. Tinulungan ko nga si Jella at Lola Basha. Tinulungan? Apo, Aling Lucia, tinulungan po kami ni Liklik. Pinagtulungan po namin patayin ang wakwak. Napabugo naman ang iniinom na kape si Gina nang marinig niya ang sinabi ng anak. Ano sabi mo, Angela? May nakalaban kayong wakwak? Apo, pero wala siyang laban sa amin ni Liklik. Nakipaglaban ka din, anak? Apo, Nay. Alam ko na po ang totoo na aswang ako. Kaya nang naging aswang ako, pinagtulungan namin ni Jella ang wakwak. Kaya napatay namin siya. Patawad anak kung inilihim ko sa iyo ang totoo mong pagkatao. Akala ko kasi hindi ka magmamana sa tatay mo na isang tiktik. Huwag na po kayo mag-alala, Nay. Naiintindihan ko po kayo. Salamat naman anak kung ganon. Niyakap ni Lucia ang anak na si Liklik. Kaya tinanong naman ni Gina ang anak na si Angela kung bakit pati ito ay nakipaglaban din. Angela, paano ka nakakalaban sa wakwak? Bakit ko naman sasabihin sa'yo, Nay? Close pa tayo? Magkukulose talaga ang mga mata mo sa akin pag nasa puyong kitang bata ka. Nay, bakit niyo naman inayahan ang apo niyo na makipaglaban sa wakwak? Paano na lang kung nadisgrasya tong si Jella? Ay di mawawalan ka po ng kulit at mabait na anak, Nay. Anong mabait ka dyan? Makulit ka mo't pasaway. Hindi ko naman hinayaan ang apo kong yan, Gina. Usayang lumabas ng bahay at hinamon ng wakwak. Kaya nga nilabas ko para tulungan.
Pero sinugod ako ng wakwak, kaya nga ako nabalian. Apo Nay, ang tapang ko no? Nasaksa ko nga yung wakwak. Anong matapang? Dahil pala sa'yo kaya nasaktan ng lola mo? Lumabas kasi si Lola. Kaya ko naman ng wakwak. Hindi niya nga ako nasagatin kahit ilang beses niya ako nakalmot. Ano? Nakalmot ka ng aswang at hindi ka nasugatan? Paano nangyari yun? Hindi kaya... Tama ang nasa isip mo, Gina. Si Angela ang sumalo ng bertod ng ama mo. Ano ho? Si Angela ang sumalo ng bertod ni Tatay Tasyo? Oo anak, dahil nakatago pala yun sa lumang baol at nagawa yung buksan ni Angela. Ang galing po ni Jella Aling Gina. Naging si Jellang bayawak na po siya. Liklik naman eh. Sabing huwag mo akong tawaging Jellang bayawak. Ikaw nga, liklik tik-tik. Kaya pala hindi natin mabuksan ang baol dahil ang pipiliin pala ng bertod ang siya makakapagbukas nito at yun na nga ang bunso mo, Gina. Ano ka mo? Si Angela ang susunod sa yapak ni Tatay Tasyo? Teka, magtapat ka nga sa akin anak. May nakikita ka bang mga kakaibang nilalang? Apo, marami. Pero hindi naman kayo naniniwala sa akin, Nay. Kaya hindi ko na lang sinasabi sa inyo. Pero may kaibigan akong kapriatik pa lang. Gusto niyo po bang ipakilala ko po kayo? Hindi na. Ikaw na lang makipagkaibigan sa kanila. Nay, ano hong gagawin natin? Ngayon na kay Angela na pala ang bertod ni tatay. Nakadepende na kay Angela yun, Gina, kung anong gusto niyang gawin. Ikaw, bilang ina, ano bang desisyon mo para sa anak mo? Napag-usapan na nga din namin ito ni Ana kagabi. Ang sabi ko, kung magiging albularyo itong si Angela, hindi ko siya pipigilan. At gaya po ng ginawa niyo sa akin ni Tatay Tasyo na hinayaan niyo ho ako sa gusto ko. Kung ako lang ang masusunod, ayaw ko ho sana. Pero kung ano ang gusto ng mga anak ko, yun po ang susundin ko at susuportahan. Mabuti naman kung ganoon. Jella anak, gusto mo bang maging albularya? Albularya, parang ayoko, Nay. Walang kita dun eh. Gusto ko sanang maging mangkukulam. Tapos kukulamin ko ang mga kaaway ko at tatanggap ako ng bayad sa pakulam. Ikaw talaga, Angela? Puro ka talaga kalokohan. Pero lang po, Nay. Kayo naman, hindi na mapiro. Wala pa po akong gusto, Nay. Kasi gusto ko pa maglaro at bata pa po ako. Napabuntong hininga naman si Gina dahil nga nawala din sa isip niya na bata pa nga pala ang bunso niya kaya naman niyakap niya din ito. Ang baho niyo naman, Nay. Hindi pa po yata kayo naliligo eh. Nagsalita ang amoy laway. Tsaka hindi ka pa din naman naliligo ah. Umuwi na nga tayo. Nay, doon na muna kayo sa bahay tumira para may titingin sa inyo ngayong may baliho kayo. Tsaka para matingnan nyo na din po itong makulit nyong apo kapag wala kami. Baka kung ano-ano na naman ang gagawin nito. Sige na, maghahanda lang ako ng gamit. Tinulungan nga nilang makagayak ng gamit si Lola Basha at pagkatapos ay pumunta na sila sa bahay nila Jella. Panaliklik, kita na lang tayo ulit ah. Teka Jella, ang perang bigay ni Manang Miyarna sa atin, hindi pa natin nahahati. Sa'yo na yan, mas kailangan niyo yung liklik. Binigyan kayo ng pera? Apo Nay, ito nga po oh, malaki to hindi pa. Malaking halaga nga yun anak ah. Sigurado ako makakatulong na po sa inyo yung Aling Lucia, kaya kunin niyo na ho yan. Pero dapat hati kayo dito hindi ba? Sige na Lucia, may pera naman kami. Mas kailangan nyo yan para makapagsimula kayo ni Liklik. Apo, tama po ang sinabi ng nanay kong pangit na hindi ko kamukha, kaya kunin niyo na po yan. Napaiyak naman si Lucia dahil sa kabaitan ng mag-inang Angela at Gina. Dahil labis-labis ang tulong na ibinigay nito sa kanila. Kaya naman lumakad na din sila at habang naglalakad sina Liklik at Lucia ay nag-uusap ang mga ito. Anak, ngayong nagising na ang dugong aswang mo, anong balak mong gawin? Tutulungan ko po si Jella, Nay. Gagamitin ko ang kakayahan ko bilang aswang para makatulong kay Jella kasi mabait po siya at malaki po ang naitutulong niya sa atin. Oo anak, tulungan mo ang kaibigan mo. Apo, Nay, alam ko may kakarapin si Jella balang araw ng mga kalaban at handa akong tulungan siya. Hindi ako magiging masamang aswang. Sa halip ay kakalabanin ko ang mga masasamang aswang. Tumango naman si Lucia sa gusto ng kanyang anak. Samantala, balik naman kay Jella kasama ang nanay at lola nito. Hindi ko alam na aswang pala si Liklik. Kahit aswang si Liklik, Nay, mabait naman po siya. Tinulungan nga niya ako. Alam ko naman na mabait siya, pero nagulat lang ako sa nalaman ko.
Hindi ko akalain na aswang pala ang asawa ni Lucia. Nga, Nay. Hindi natin alam. Malay natin. Baka aswang din si Tatay Nestor, kaya baka aswang din ako. Anong aswang ka dyan? Tawa ang tatay mo. Ikaw, gusto mo bang maging aswang, ha? Siya nga pala po. Maliban sa maliksi ka, hindi ka basta-basta tinatablaan. Ano pang kaya mong gawin? Hindi po ako napapagod, Lola. Tsaka tumalas po ang pakiramdam ko, pati po panangin ko. Ganun ba? Taglay mo din pala talagang katangian ng isang bayawak. Paano hindi, Nay? Mana nga sa lolo niya na si Tasyong Bayawak. Ngayon siya na si Jelang Bayawak. Nanay naman eh. Huwag mo akong tawaging Jelang Bayawak. Ang pangit nun. Si Jelang Kit na lang. Ano Jelang cute ka dyan? Tsaka bagay naman sa'yo ang Jelang Bayawak eh. Gina, ang mabuti siguro. Ilihim natin ang kakayahan ng anak mo. Mas maiging kukunti lang nakakaalam na may bertod siyang taglay. Ay naku, Lola, wala po yan. Chismosa tong si nanay ko eh. Anong chismosa? Tumigil ka nga dyan, Jella. Pero yun nga din ang balak ko, Nay. Kaya ito, huwag mong ipapakita ang kakayahan mo. Kahit kanino na bata ka ha, pag hindi kailangan. Opo, alam ko, Nay. Lumakad na nga sila pa uwi at dito ay tiningnan ni Gina ang braso ng ina kung malubha ba talaga ang natamo nitong pinsala. Samantala, pumunta naman ang likod bahay si Jella dahil may naramdaman itong kakaibang presensya ang nandoon. Kaya naman ang nasa likod bahay na ito ay nakita niya ang puting bayawak. Kaya naman nilapitan niya ito at dito ay nagwika ang nilalang. Nakunin umano ni Jella ang itlog niya at ipakain sa lola basya nito para gumaling ang pinsala nito. Dalawa kaibigan, gagaling ang pinsala ng lola ko kapag kinain niya ang itlog mo. Tumango ang puting bayawak at nagwika na o umano. Inihabilin din kasi ni Lolo Tasyo ang asawang si Lola Basya sa alaga nitong bayawak. Kaya naman nais din itong gumaling ang matanda. Ganun ba? Sige, salamat. Kukunin ko na to at iluluto ko. Kaya naman pagkakuha ng itlog ng puting bayawak ay naglaho na din ang nilalang. Dito ay nagpakulo ng tubig si Jella. At nang kumulo na, ay niluto na nga niya ang itlog. Maya-maya ay naluto na nga ito, kaya hinango na niya at inilagay sa tubig para mabilis itong lumamig. Samantala, kay Gina naman at sa lola basya niya. Mukhang malala ang bali niyo, Nay. Namamaga na ho, oh. Dalhin ko na kaya kayo sa ospital. Wag na, gagaling din naman yan. Gano'n naman talaga pag nabalian. Ipapahilot ko na lang. Opo kayo mag-alala, Lola. Si Jelang Maginda na po ang bahala po sa inyo. At ano naman na magagawa mo, Aber? Tsaka ano yung dala mo? Itlog po, Nay. Kainin niyo po to, Lola. Sandali, babalatan ko po para sa inyo. Binalatan nga ni Jella ang itlog at nagulat pa si Gina dahil kulay ginto ang laman nito. Anong klaseng itlog yan? Saan mo nakuha yan, anak? Eh di sa alaga ni Lolo Tasyo na puting bayawak. Bigay po niya ito, Nay. Ipakain ko daw kay Lola para gumaling po siya. Ano? Anong alaga ng Lolo Tasyo mo? Baka yung puting bayawak na palagi niyang kinukwento sa akin noon. Pero siya lang naman ang nakakakita. Apo, Lola. Kaya ito na. Kainin niyo na po ito. Kinain nga ni Lola Basya ang itlog ng puting bayawak at dito ay nagulat ito. Nang mawala ang sakit na kanyang nararamdaman sa katawan, lalo na sa may nabali niyang braso, nawala din ang pamamaga nito hanggang sa tuluyan na itong gumaling. Ang galing nga po, gumaling ang balik ko sa braso. Sabi sa inyo, Loli. Napahanga naman si Gina sa ginawa ni Jella. Hindi niya akalain na marami nang kayang gawin ng makulit niyang bunso. Ikaw na talaga po, nakikita ko balang araw. Baka mahigitan mo pang Lolo Tasyo mo. Dahil sa nangyari ay natuwa si Gina, kaya nagluto na lamang ito ng kanilang tanghalian at tinulungan na din ito ni Lola Basya. Wala namang naging problema nung araw na yon, kaya naging tahimik ang buong baryo nila Jella. Pero lingid sa kaalaman nila sa kabilang baryo, ay namiminsala na ang mga aswang na abwak sa utos ng kanilang reyna na si Adriana. Kaya marami ang mga kahayupan ng namatay at maraming pamilya ang naperwisyo, lalo na ang mga namatayan ng kalabaw na siyang gamit ng mga ito sa bukid para tumulong sa kanila. Umabot ang balitang yun sa palengke kung saan andun si Ana na siyang nagbabantay ng kanilang pwesto. Kaya naman nang makauwi ito ay ibinalita niya ito sa kanyang ina. Nay, andito na ho ako. Mabuti naman. Kamusta ang pwesto natin, anak?
Ayos naman ho, Nay. Andito pala si Lola Basha. Mano ho, Lola. Kawaan ka ng Diyos po. Sige na, maupo ka na, Ana. Kakain na tayo. Naupo na nga silang apat sa hapagkainan para kumain at doon ay kinuwento ni Ana ang narinig na balita sa tatlo. Alam niyo ho ba, Nay? Lola, sa kabilang baryo daw ho natin, marami mga taga roon ang namatay na mga alagang hayop. Ano? Namatay na mga alagang hayop? Opo, Nay. Kawawa nga ho sila. Lalo na ho ang mga namatayan ng kalabaw na siyang katuwang nila sa buhay. At balita po ng mga aswang na abok po ang may gawa nun. Ano ka mo, Apo? Aswang na abok ang may gawa nun? Oho, yun ho ang sabi-sabi sa palengke, Lola. Ano po ba yung aswang na abok, Lola? Ang mga aswang na abok ay may dalawang uri, po. Isang bayawaak at isang ibong uwaak. Hay, nagbalik na naman pala sila. Ano pong ibig niyong sabihin na nagbalik na naman ho sila, Lola? Minsan ang itinaboy ng lolo Tasyo niyo, ang mga aswang na yon. Napatay niya pa nga ang reyna ng mga ito na siyang pumatay sa tatay ni Leklek. Ngayon, nagbalik na naman pala sila. E di tataboy ko po ulit sila, Lola. Kagaya ng ginawa ni Lolo Tasyo noon. Anong itataboy ka dyan? Mga aswang kaya yon? Hindi ka ba natatakot? Ano naman mana kung aswang sila? Hindi naman ako natatakot sa kanila eh. Tsaka aswang din naman kaya si Liklik. Anong sabi mo? Aswang si Liklek? Oo, anak. Aswang yung kaibigan ng kapatid mo. Saka yung kapatid mo, nagmana ng bertod ng lolo Tasyo mo. Ano ho? Si Jella ang nagmana ng bertod ni lolo? Agulat ka ba, Manang? Kaya huwag ka na mag-alala. Akong bahala sa mga agbuwak na yun. Pero wisyo sila, kaya dapat silang sagpuin. Huwag kang padalos-dalos sa po. May bertod ka nga. Pero huwag mo ding maliitin ang kakayahan ng mga aswang. Dahil matatalino ang iba sa kanila. At hindi lang yon. Hindi natin alam kung gaano sila kadami eh. Tama ang lola mo, Angela. Kaya huwag ka nang kikilos ng hindi namin alam ha. Baka mapahama ka. Apo, Nay. Sige po. Samantala, nakaabot din ng balita kina Liklik patungkol sa pamiminsala ng mga abwak na aswang. At dahil alam niya na ganitong uri ng aswang ang pumatay sa tatay nito, ay galit na galit ito at gusto niyang gumante. Anak, alam ko galit ka, pero huwag mo sanang maisipan na sumugod sa mga aswang na abwak. Delikado sila, anak, at sila ang dahilan kung bakit nawala ang tatay mo. Kaya ayoko na pati ikaw mawala din sa akin dahil sa kanila. Hindi po ako mawawala sa inyo, Nay. Pangako yun. Kulit nga ako, pero hindi ako basta na lang sisugod sa kanila. Pero gusto kong gumanti sa mga abwak, Nay. Kaya magpapatulong nga kay Jella. Pero, kaya niyo ba na Jellang labanan ng mga abwak, anak? Baka mapahama kayong dalawa. Malakas pa si Jella, Nay. Kaya namin pagtulungan ng aswang na abwak. Nagawa nga naming matalo ang haring wakwak eh. Pero kahit na, delikado pa rin yon. Ang bata niyo pa. Kaya umiwas ka na lang at mamuhay na lang tayo ng payapa, anak. Pakiusap. Dahil sa pakiusap ng ina, ay kumalma naman si Liklik. Pero sa isip niya, ay kung may pagkakataon ito, tatapusin niya pa rin ang mga abwak para gumante. Kaya naman kinabukasan, nagkita ang magkaibigan sa malaking puno ng mangga at doon sila nakatambay sa taas habang kumakain ng hilaw na bunga. Diba, Liklik? Aswang ka, pero hindi ka pala naaapektuhan ng asin, no? Jella, nasanay na siguro ako eh. Minsan nga, asin lang ang ulam naman na ni nanay. Mabuti nga ngayon. Nagtitinda na si nanay ng isda gamit ang pera na bigay ni Manang Miyarna sa atin. Talaga? Isa naman siya nagtitinda. Naglalako ba siya? Hindi, Jella. May pwesto na din si nanay sa palengke. Mayaman pala talaga si Manang Miyarna. At siya ang tumulong sa amin ni nanay para magkapwesto. Ganun ba? Mabuti naman, Liklik. At may pwesto na kayo. Pero nabalitaan mo ba ang panggagambala ng mga abwak sa kabilang baryo? Jella? Yan kasi ang usap-usapan sa palengke eh. Galit na galit nga ako. Kawawa yung namatay ng mga hayop sa kabilang baryo. Pero wisyo talaga sila. Gusto mo ba? Tagisin natin sila, Liklik. Paano, Jella? Tsaka, kaya pa natin yun? Oo, kaya natin yun. Magpatulong tayo kinakabalat Koryo. Nga no. Sige, Jella. Gusto ko din kumante. Kaya naman tumalon ang dalawa mula sa itaas ng puno ng mangga na parang wala lang sa mga ito ang taas noon at tinungo ang kawayanan. Dito ay tinawag nila ang kapre at ang tikbalang na kaibigan nila pero walang nagpapakita sa kanila. Bakit kaya wala sila? Alam ko na. Baka mamayang hapon pa sila magpapakita, Jella. Nga no. Sige, balik na lang tayo mamaya.
Kaya naman lumakad nga ang dalawa. Samantala sa kalaban naman nilang si Driana. Magaling, aking mga alagad. Mukhang nagkakagulo na ang baryong sinalakay nyo. At marami sa mga ito ang namatay ng alaga. Yun ang gusto kong mangyari. Magdusa sila. Ngayon sa kabilang baryo naman kayo maghasik ng takot. Tumango naman ang mga abwak na aswang at lumakad na patungo sa baryo nila Jella. Tingnan natin kung ano magagawa ng mga tao sa baryong yun. Natitiyak kung bukas ay magsisiiyakan na naman sila sa pagkawala ng mga alaga nilang mga hayop. At sa oras na magkakagulo na ang lahat, tao naman ang siyang bibiktimahin namin. Wika nito, nasabay tawa pa. At balik nga sa dalawa, dahil naburyong ang mga ito, ay pumunta na lamang sila sa palengke kung saan may pwesto sila. Nanay, Manang, andito na si Jellang maganda. Aba, himala, anong ginagawa mo dito? Kasama mo pala si Liklik? Magandang araw po, Aling Gina. Manang Ana. May pwesto po kasi sinaliklik nanay sa istaan. Kaya pumunta na lang po kami dito. Naawa na po kasi ako sa inyo ni Manang nanay eh. Kaya tutulong ako rito. Anong naawa ka dyan? Wala ka lang kamong magawa dun sa atin. Hindi nanay oh. Jella, kita na lang tayo mamaya. Punta muna kay nanay. Kasi kiliklik. Umalis na nga si Liklik at pumunta sa pwesto nila sa isdaan. Mabuti naman may pwesto na pala sila Liklik at Aling Lucia. Kawawa din naman kasi ang mag-inang yun eh. Oo nga eh. Mabuti na lang. Tinulungan sila ng pasyente nun ni nanay. Oo nga po, Nay eh. Pero ano kayang gagawin na makulit na to dito sa atin, Nay? Di ko nga alam eh. Namala at nandito yan. Dahil maaga pa, ay wala pang masyadong bumibili sa kanilang bigasan. Kaya naburyong na naman si Jella. Ano ba yun? Ulaman lang bumibili sa atin? Maaga pa eh. Mamaya tsak marami na yan. Nakakabagit Manang. Sino ba nagsabi sa'yo na pumunta ka dito? Mabuti pa bumili ka na lang ng merienda natin. Ayan, sige Nay. Aba, sumigla ka agad ng makanin ng pagkain na ya. Syempre, pagkain yan Manang eh. Binigyan na ng pera ni Gina ang anak, kaya lumakad na si Jella para bumili ng merienda. At sa kanyang paglilibot, napansin nito na may mga engkanto din palang nakikihalubilo sa mga tao. At ang iba ay mga lamang lupa din na nagbabalat kayo lamang. Marami din palang hindi tao dito. Pero sa kanyang paglilibot ay may narinig itong komosyon. Kaya naman nilapitan niya ito at nakita niya si Liklik at nanay nito na may kagalitang isang tendera din ng isda kaya lumapit siya rito. Pasensya na ho kayo Aling Mildred. Hindi ko naman ho kasalanan kung sa akin bumibili ang mga parokyano nyo. Ano hindi? Ang sabihin mo, inaakit mo ang mga parokyano ko. Kaya sa'yo bumibili. Kabago-bago mo dito, malandi ka na. Huwag niyo naman hong sabihin yan. Hindi ako ganon. Kaya bawiin niyo ang sinabi niyo. Oo nga, hindi ganun ang nanay ko. Kaya bawain mo ang sinabi mo pangit kang matanda ka. Kaya sa amin bumibili ang mga tao. Kasi mura ang tinda namin kaysa sa'yo. Aba, walang modo kang bata ka. Mana ka talaga sa nanay mo. Kung ano ang ina, ganun din ang bunga. Ano naman? Ikaw nga, pangit na. Masama pang ugali. Anak, tama na. Aling Mildred, pasensya na ho kayo sa anak ko. Nanay, bakit ka humihingi ng pasensya sa kanya? Wala naman tayong kasalanan. Siya ang nauna. Kapag hindi ako nakapagpigil, papatulang ko yan. Wag anak, hayaan mo na. Huwag tayong gumawa ng gulo dito dahil bago lang tayo dito. Masama pa ang ginagawa niya, Nay. Porkit bago lang po ba tayo? Wala na tayong karapatang mga twiran. Hindi naman sa ganun anak, pero mas maiging umiwas tayo sa gulo. Humingi na lamang ng pasensya si Lucia, pero ayaw pa ring paawat ng matandang si Aling Mildred at panay pa rin bato niya ng masasakit na salita kay Lucia. Kaya hindi na nakapagtimpi si Liklik. Nakita ni Jella na humaba na ang mga kuko nito, kaya naman nakialam na ito at tinapik ang kaibigan sa balikat, dahilan para kumalma ito. Kumalma ka lang, Liklik. Akong bahala. O, Jella? Aling Mildred? Bakit mo inaaway ang nanay ng kaibigan ko? Tumigil na po kayo kung ayaw mong ipagsabi ko ang sikreto ni dito sa palengke. Dito ay natameme ang matanda dahil alam ni Jella na may lahing aswang si Aling Mildred at ang asawa nito. Minsan na din kasing nakabangayan ito ni Gina noon at tumigil lang ito nang dumating si Lola Basha at kinumpronta ito. Marami din ang kagalit ng matanda pero tikom ang bibig ng mga ito at takot sila dito.
Pero dahil alam ni Aling Mildred na albularya si Lola Basha, ay ilag din ang mga ito rito. Sino ka bang bata ka? Anong sinasabi mo dyan? Pero hindi nagsalita si Jella at lumapit ito sa tindang isda ni Aling Mildred at tiningnan yon. Bakit wala nang hasang tong isda na to? Hindi na sariwa. Dapat may hasang to ah. Nakita ni Lucia at liklik ang panilisik ng mga mata ni Aling Mildred kay Jella. Pero ngumisi lamang ito at bumalik lang ito sa dati na may nagsalita. At ito ay si Gina na sinundan pala ang anak dahil hindi ka agad nakabalik. Jella, ano nangyayari dito? Anong ginagawa mo dyan? Lumayo ka nga dyan. Anak mo ba ang batang yan? Oo. Bakit? May problema ka ba sa anak ko? Hindi na nagsalita ang matanda at tumalikod na ito at iniwan ang kanyang pwesto, pati na ang panindang isda. Ayun, umalis siya ang pangit. Akala niya ah. Ano bang nangyari? Bakit nasa pwesto ka ng matandang yun? Inaaway niya po sa Aling Lucia nanay. Tinulungan ko lang. Ano? Wala talagang magawang matandang yun. Salamat, Jella ah. Walang anuman po Aling Lucia. Lucia, mag-iingat ka sa matandang yun ah. Balibalitang aswang ang mga yun. Pati yung asawa niya. Hindi lang ang mga yun makapalagsamin at albularya si nanay. Takot ang mga tao dito sa kanila. Hindi ako natatakot sa kanila. Kahit aswang pa sila. Munti ko na nga kaninang kalmutin kung hindi lang dumating si Jella. Yun na nga ang pinigilan ko anak, na baka mawala ka sa sarili mo at sugurin mo ang matandang yon. Tayo pa ang mabaliktad. Pasensya na po, Nay. Sige na, ayos na anak, basta magtimpi tayo hanggang pwede ha. Tumango na naman si Liklik at dahil sa nangyari, ay hindi na umuwi ang dalawa pabalik ng kanilang baryo. Dahil alam nila na baka balikan sila ni Aling Mildred at ng asawa nito. Dahil hindi na ito bumalik sa kanilang pwesto, kaya habang nagmemeryenda ay nag-usap ang dalawa. Mukhang babalikan kayo ng pangit ngayon mamaya, Liklik. Mukha nga, Jella. At hindi ng kutob ko. Hindi bali. Sabay na lang tayo umuwi mamaya para sakaling abangan nila kayo. Tayo ang haharap sa kanila. Sige, Jella. Yun nga ang plano ng dalawa, kaya naman inantay nila Gina at Ana ang mag-inang Lucia at Liklik para sumabay na sa kanila dahil alam din nila mga ugali ng mag-asawang Mildred at Badong. Nang umuwi na nga sila, ay napadaan sa walang tao papasok sa kanilang baryo, ay pinahunto ni Jella ang kanyang nanay at manang at ganoon din si Liklik. Manang, nanay, tigil po muna kayo. Oh, bakit? Ayun oh, may kamukha ka dun, Nay, na humaharang sa atin. Anong kamukha ka dyan? Mga aswang po, Nay. Masabi na nga ba taabangan nila sina Aling Lucia at Liklik? Ano? Mga aswang yan, Jella? Apo, Manang, kaya sa likod ko lang po kayo. Hinawi din ni Liklik ang kanyang nanay Lucia at tumabi ito kay Jella. Dahil lumitaw na sa harapan nila si Aling Mildred at ang asawa nitong si Badong, na kapwa naglalaway at namumula ang mga mata. Humanda kayo ngayon sa amin, pati na kayo ng anak mo Gina ah. Mga pakialamera kayo oh. Masama talaga kayo. Sana pala sinabihan ko na lang si nanay nung napalayasin kayo. Yun ang pagkakamali mo oh, dahil hinayaan nyo na lang kami eh. Pero wag ka mag-alala dahil matapos namin kayong mapatay, ay aalis din kami sa lugar na to. Kayo ang mamamatay dito mga salit kayo. Oo nga, umanda ka sa akin sa pangalipusta mo kanina si nanay ko. Liklik, tag-isa tayo. Kaya mo ba si Aling Mildred? At akin naman si Mang Badong. Oo, kaya ko siya, Jella. Sigurado ka ba anak? Apo, Nay, opo kayo mag-alala sa akin. Tara na, Liklik. Sige, Jella. Nagbago na ng anyo si Liklik at humaba ang mga kuko nito at nagkaroon pa ng matalas na pangil. Habang hinugot naman ni Jella ang kanyang punyal na gawa sa buto ng puting bayawak. Manda kayo sa akin? Punyal ni Angela, magliwanag ka at silawan mo sila. Nagliwanag ang punyal ni Jella na sumilaw kay Mildred at Badong at ikinagulat naman nila Gina at Ana na kaya palang gawin ni Jella. Tara na, Liklik. So good. Sinugod na magkaibigan na mag-asawang aswang at dahil nasilaw sila sa punyal ni Jella ay hindi sila nakahanda. Kaya naman sinunggaban ni Liklik si Aling Mildred at sinaksak naman ni Jella ng punyalang asawa nitong si Badong dahilan para mapahiyaw ito sa sakit. At dahil pangontra ang punyal ni Jella sa aswang, ay bumulagta na lamang si Badong sa lupa at namatay. Ano ka ngayon? Ay di balagta ka? Samantala, nagawa namang makalmot ni Aling Mildred si Liklik
Kaya napabitaw ito sa pagsampa nito sa likuran ng aswang at napaatras. At dito na din bumalik ang paningin ni Aling Mildred. Buisit na mga bata kayo. Lalo ka na. Hindi ko alam na aswang ka din pala. Oo, aswang ako, pero hindi ako gagaya niyo na masama kayo. Ayos ka lang baliklik. Mukhang nasugatan ka na niya. Tutulong na ba ako? Patay na kasi ang kalaban ko eh. Hindi, Badong. Magbabayad ka sa akin na bata ka. Sinugod nito si Jella at kinalmot, pero nagagawang mailaga ni Jella ang pagsugod nito dahil sa liksi nitong kumilos. Hindi, bakit hindi kita magawang tamaan? Sino ka bang bata ka? Siya si Jelang Bayawak. Apo ni Tasyang Bayawak. Ano, ikaw ang apo ni Tasyo na isang magaling na albularyo. Liklik naman eh. O masabi akong tawagin Jelang Bayawak. Ang pangit. At ka na magreklamo, tapusin mo na si Jella. Madali ka. Nga pala, umanda ka sa akin. Punyal ni Jella, magliwanag ka tatapos sa dilim ang punyal kong matalim. Sinugod na Jella si Aling Mildred para saksakin ng punyal. Pero sa galit ng matanda ay hindi ito umilag. Sa halip ay nakipagsabay nito kay Jella. Isasama kita sa hukay na bata ka. Dito ay nagkatamaan sila, kaya naman napatakip pa ng bibig si Gina at Ana at kapwa pa napasigaw nang makita nila na natusok si Jella ng kuko ng aswang. Ikaw mo na ang mauna dun sa hukay pangit. Hindi, paano hindi ka tinablaan? Dito ay napasukan na lamang ng dugo sa bibig nito si Aling Mildred nang matusok ng punyal ni Jella at hindi naman bumuon sa katawan ng bata ang kanya mga kuko dahil sa kunat ng balat nito dahil sa bertud. Kaya nagawa nilang mapatay ang mag-asawang aswang na bumagad sa kanila. Kaya naman agad na silang nilapitan nila Lucia, Ana at Gina. Jella, ayos ka lang ba? Apo Manong, ayos lang ako. Si Liklik yata may sugat. Ayos lang ako, Jella. Daplis lang naman to eh. Dumiretso muna tayo sa bahay para matingnan niya ni nanay. Baka kasi may lason mula sa kuko ng aswang ang tinamong sugat ni Liklik. Oo nga, mas maigang matingnan niya ni Lola Pasha. Ano ang gagawin natin sa bangkay nila Aling Mildred at Mang Badong Nay? Hayaan mo na. Total nasaan yung aswang naman ng mga yan. Mas maigang ang may makakita sa kanila na iba. Kaya naman hinayaan na lamang nila ang bangkay ng dalawang aswang na kanilang napatay. Pero lingid sa kaalaman nila, pag alis nila sa lugar, ilang abwak ang bumuhat sa bangkay ng kanilang napatay at kinain niya ng mga ito. At balik nga kina Jella, nang makarating sila sa bahay, ay agad na pinatingnan ni Gina kay Lola Basha ang sugat ni Liklik. Nay, pakitingnan po ang sugat ni Liklik. Nagawa kasi siyang makalmot ng aswang na si Aling Mildred. Ano? Si Mildred? Binagad ba kayo ni Mildred? Apo Lola, kaya ayun, balagtahan sila sa amin ni Liklik. Yun nga lang, nasugatan po siya. Ay, hindi pa pala nagbabago ang mag-asawang yon. Sana pala, tinuluyan ko na noon pa. Huwag ka na mag-alala Lola, tinuluyan na po sila ni Jella. Ang galing pala nitong bubat na to. Ang galing makipaglaban sa mga aswang Lola. Syempre, ako pa Manang, maliit na bagay. Oo na, Jellang Bayawak. Ano ka Manang? Huwag mo akong tawagin Jelang Bayawak. Pangit nun. Tumahimik nga kayong dalawa dyan. Ano Nay, may lason ba ang sugat ni Liklik? Wala namang lason, kaya magiging ayos lang itong si Liklik. Ganun po ba? Maraming salamat po Aling Basha. Sabi sa'yo na, ayos lang po ako. Mas maigi na din ang sigurado anak. Alam mo namang ikaw lang ang meron ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung may mangyari sa iyong masama. Wala pa mangyayari sa akin ay, kaya wag na po kayo mag-alala. Kaya naman nakahinga na ng maluwag si Lucia dahil ayos lamang ang anak na si Liklik. Samantala sa kalaban naman nila na si Driana ay nalaman na nito ang kinaroroonan ng pamilya ni Lolo Tasyo dahil na din sa mga alagad nitong nasaksihan ng mga nangyari sa labanan sa baryo. Sa wakas, nakita ko din ang pamilya ng pumatay sa aking ina. Ngayon, makakaganti na ako sa kanila kaya humanda sila sa akin mamaya. Wika nito at pinaghanda na ang kanyang mga alagad. Samantala, balik naman kina Jella ay magpapaalam na sana sina Liklik at Lucia para umuwi sa kanilang bahay. Nang makita ni Jella ang pating bayawak sa labas ng kanilang bakod at dito niya na naalala ang sabi nito sa kanya na magpapakita ito sa tuwing may darating na panganib. Kaya naman pinigilan niyang umuwi si Liklik at si Lucia. Sandali Liklik, Aling Lucia, huwag po muna kayong umuwi. Oo? Bakit naman Jella? May problema ba?
May darating na panganib? Ano sabi mo, Apo? May paparating na panganib. Paano mo naman nalaman yon? Ang puting bayawak po, Lola. Nagpakita na naman sa akin. Ibig sabihin, may panganib po. Anong panganib, Jella? Hindi ko alam eh. Basta magtiwala kayo sa akin. Nagkatingin na naman silang lahat sa sinabi ni Jella. Kaya naman nagdesisyon na muna ang mag-ina na wag na munang umuwi sa kanilang bahay. Samantala, hindi pa man sila nakakapasok ng bahay, ay nakaamoy na sila ng amoy ng tabako at nakarinig sila ng bungis-ngis ng kabayo. Kaya naman kinabahan pa si Ana at Lucia, maging si Gina. Nay, ano ho yun? Huwag kang matakot, Manang. Mga kaibigan naman yung niliklik. Nakita nila sa unahan ng dalawang maitim na anino, isang may ulo ng kabayo at isang malaking lalaki na may hawak na tabako. At tanging baga lamang ng hawak nito ang nakikita nila. Dito ay nilapitan ito ni Naliklik at Jella. Alika, lapitan natin sila. Sige, Jella. Nilapitan nga ito ng dalawang bata para tanungin kung ano ang kailangan ng mga ito. O Kapal, Koryo, anong kailangan nyo? Bakit kayo naririto? Nagwika ang tikbalang na maganda umano si Jella dahil may mga aswang na abwak umano ang naririto sa kanilang baryo at posible itong bumalik mamaya. Maaswang na apwak. Nagwika ang kapre na ang mga abwak umano ay dati din nilang kalaban ng kanyang lolo Tasyo at pinalaya sila mga ito sa lugar ng mapatay nila ang reyna ng mga ito. Pero baka nagbalik umano ang mga ito ngayon para maghigante. Sila pa ang may balak magikante. Gayong sila ang pumatay sa tatay ko. Umanda sila sa akin. Oo nga, umanda sila kamo sa atin. Nagwika ang kapre at ang tikbalang na mag-iingat umano ang mga ito dahil marami umano ang mga abwak. Huwag kayo mag-alala, kaya namin sila niliklik. Tumango ang dalawang nilalang at naglaho na, kaya naman bumalik na ang dalawa sa kanilang mga magulang. O Apo, kamusta? Ano sabi ng mga kaibigan niyo? Tama nga ako, Lola. May paparating ang panganib. Ang mga abuak narito daw sa bari natin at mukhang tayo ang puntirya. Ano sabi mo, Jella? Tayo ang puntirya? Bakit naman tayo? Mga kalaban kasi sila dati ng lola mo, Ana, at napatay nito ang reyna nila. Kaya malamaang bumalik sila para maghigante. Ano ang gagawin natin, Nay? Ano pa ba kundi ang maghanda? Huwag kayo mag-alala, Manang. Lola, Nanay, kaming bahala. Hindi ko sila makakaya, Apo. Marami ang mga abuak kung sumalakay. Apo, pero huwag po kayo mag-alala, Lola. May darating din pong tulong. Wikang sabi ni Jella na nakangiti pa na parang hindi nag-aalala sa mangyayari. Kaya naman naghanda na lamang sina Gina, Ana at Lola Basha, pati na din si Lucia. Lucia, kami naman ang pakay ng mga abwak. Maaari na kayong umalis ni Liklik para hindi kayo madamay. Hindi, Gina. Damay na kami ni Liklik sa laban nyo. Kahit dito man lang makabawi kami ng anak ko sa kabutihan nyo sa amin. At isa pa, mga abok ang pumatay sa asawa ko. Kaya naman gusto ko ding lumaban at makapatay kahit isa man lang sa mga ito. Wika ni Lucia na may galit sa mata nito. Kaya naman tinapik na lamang ni Gina ang balikat nito. Samantala, naglagay ng pangontra si Lola Basha sa paligid. Nagsaboy ito ng abo at asin at naghanda din ng pwede nitong pangsaboy sa mga aswang. At dahil nga sa paghahanda nila sa pagdating ng mga abwak, ay hindi na sila nakapaghapunan dahil wala na din silang ganang kumain. Maliban na lamang sa dalawa na kumakain sa mesa. Kumain ka ng marami, Liklik. At mapapalapan tayo. Jella, alam ko. Ay nako, parang wala lang sa inyo na susuguri na tayo mamaya ng mga aswang ah. Anong wala ka dyan, Manang? Kaya nga kami kumakain ng marami para may lakas kami mamaya para sa laban. Kung sa bagay, sige, kumain lang kayo ng kumain para may lakas nga kayong lumaban. Kumain nga ng marami ang dalawa hanggang sa mabusog na sila. Lumipas nga ang mga sandali, naging tahimik na ang buong bari nila Jella hanggang sa sumapit na ang hating gabi at inaantok na si Jella. Naku, hindi na yata darating ang mga yun. Nang biglang nagsialulungan ng mga aso. Andito na sila, Jella. Liklik, nararamdaman ko nga sila. Tara na sa labas. Lumabas ang dalawa at pipigilan pa sana sila ng kanilang mga ina nang pigilan din ni Lola Basha ang mga ito. Hayaan niyo sila. Matatalino at malalakas sa mga anak niyo. Kaya magtiwala tayo sa kanila. Maya-maya ay nagulat sina Gina, Lola Basha at Ana
Nang mula sa madilim na parte ng lugar, ay lumabas ang mga abwak na ang wangas ay parang sa bayawak. Nasa 10 ang bilang ng mga ito at may isang babae sa gitna nila. At ito ay si Driana, ang reyna ng mga ito. Ay bakit? Ano ginagawa niyo sa lugar namin? Dalawang bata lang ang harap sa atin. Nakakagulat naman, ang tatapang nyo. Nalaman nyo pa talaga? Nasusuguri namin kayo? Syempre, malayo pa lang, naamoy ka na namin. Ganun ba? Magaling ka din bata. Hindi ko akalain na isa ka palang aswang. Mukhang ang katabi mo siguro ang apo ng albularyong si Tasyong Bayawak. Oo, siya nga si Jelang Bayawak. Liklik naman Sabing wag mo akong tawaging ganun. Jelang Kit lang dapat at hindi Bayawak. Tama nga ako kung ganon. Humanda ka sa akin. Ikaw ang pagbabayarin ko sa ginawa ng lolo mo sa nanay ko. Di wow, ikaw ang magbabayad sa mga perwisyo na ginawa sa lugar namin. Kaya ikaw ang umanda. Ang yabang mo. Gayong dadalawa lang naman kayo. Mga alagad, sugurin sila. Sino nagsabi sa'yo? Dalawa lang kami ni Liklik. Dito ay nagulat si Driana na biglang mula sa gilid ng bahay nila Jella ay lumitaw ang kapre at ang tikbalang at pinagsisipa ang mga abwak na alagad nito. Ano ka ngayon? Akala mo? Sige Goryo, Kabal, tapusin niyo ang mga salot na yan. Lumabas na din ng bahay sina Gina, Lucia, Ana at Lola Basha para tumulong at ganoon din si Liklik kaya naiwan kay Jella si Driana. Ako ngayon nangaharap sa iyong pangit ka. Hindi kita atrasan bata. Nagbago ng anyo si Driana at naging aswang na bayawak nga ito. Dito ay sinugod niya si Jella para kalmutin, ngunit nailagan niyo ni Jella. Pero bigla itong napatilapon nang tamaan ito ng buntot ni Driana na hindi niya nagawang makita. Jella, amanda ka sa pananakit mo sa kaibigan ko. Ikaw naman ang susunod ko batang tiktik. Naglaban din si Driana at Liklik. Bagamat mabilis si Liklik, ay mabilis din si Driana. At kagaya ni Jella, ay nahampas din ito ng buntot at tinamaan, dahilan para mapatilapon din ito. Ano kayo ngayon? Hindi kayo mananalo sa akin. Malakas kang pangit ka. Amanda ka sa akin. Punyal na Jella, magliwanag ka at silawin mo ang pangit na to. Nagliwanag ang punyal ni Jella na sumilaw kay Driana. Hindi, lumaban ka ng patas bata. Ikaw nga ang di lumalaban ng patas dyan Gumagamit ka ng buntot, kaya puputulin ko yan. Sumugod si Jella at hahampasin sana muli ito ng buntot ni Driana nang saluhin niyo ni Liklik. Kaya ito ang tinamaan at nakita ni Jella na may dugong lumabas sa bibig nito. Ayos ka lang baliklik. Jella, dali, putulin mo na ang buntot niya. Tinaga nga ni Jella ang buntot ni Driana gamit ang punyal nito, dahilan para maputulon at mapahiyaw ang reyna ng mga abwak. Ayos, putol na ang buntot niya. Pero napaluhod naman si Liklik dahil sa tama ng hampas ng buntot ni Driana. Liklik, may dugo ka sa pipik mo. Ayos lang ako, Jella. Tapusin mo na siya. Sige. Tumayo si Jella at hinarap si Driana na galit na rin dahil sa pagkakaputol ng kanyang buntot. Magbabayad kang bata ka. Ikaw ang magbabayad? Punyal ni Jella, magliwanag ka. Tatapos sa dilimang punyal ko nagniningning. Nagliwanag nga ang punyal ni Jella at sinugod nito si Driana at nagpambuno sila. Kahit makunat ang balat ni Driana ay nagagawa siyang masugatan ni Jella. Samantalang, hindi niya naman magawang masugatan ng bata. Teka, bakit hindi kita magawang masugatan? Dahil ako si Jelang Bayawak, ang apo ni Tasyang Bayawak, at sumalo ng bertig ng puting bayawak na gagamitin ko para tapusin ko yung mga kampo ng dilim. Walang nagawa si Driana kay Jella hanggang sa magawa siyang masaksak nito sa dibdib, dahilan para mapasuka ito ng dugo. Nakita niya din na patay na ang mga alagad nito. Hindi, paano ako nagawang matalo ng isang batang kagaya mo? Nagawang mapatay na Jella ang reyna ng mga abwak at dito ay nilapitan niya si Liklik. Ay sa Liklik, napatay na natin ang reyna ng mga pangit. Jella, ang galing mo, nanalo tayo. Sabay apiran ng dalawang magkaibigan. Agad naman silang nilapitan ng mga nanay nila at niyakap. Ang galing natin anak, natalo natin ang mga abwak. Naipagiganti na din natin ang tatay mo. Apo na, kahit papano,
Gumaan na din po ang pakaramdam ko, gayong nakapatay ako ng apok. Ako din anak, ako din. Ang galing mo, Jella. Bait na bagay, Manong. Ang yabang talaga ng bubit na to. Kung sa bagay, maipagmamayabang naman talaga. Sabay yakap na din ni Gina sa bunso niyang makulit. Ang galing mo, Apo. Nagawa mo mapatay ang reyna ng mga abuak. Kung nasaan man ang lolo Tasyo mo. Tsaka kung pinagmamalaki ka niya. Apo, Lola, sigurado po yun. Siya kasi ang tagapagmana ni Tasyong Bayawak eh. Opo, Lola. Sigurado yon. Siya kasi ang tagapagmana ni Tasyong Bayawak eh. Si Jellang Bayawak. Manang naman eh. Sabing wag mo akong tawagin na ganun. Napatawa silang lahat dahil sa hindi maipintang mukha ni Jella. Dahil sa tinawag na naman siya na Jellang Bayawak. At dito ko na po tatapusin ang kwento ni Jella at Liklik. Sana po ay nagustuhan nyo. Salamat at magandang araw pong muli sa lahat.